Ginoong Lee, may problema tayo. Ang anak ko ay sobrang hilig sa inyong inihaw na pusit. Talaga ba? Kainin mo habang mainit. Huwag mong palamigin. Umurong kayo. Galaw. Sarado kami ngayon. Anong gusto ninyong gawin? Aalis ka ba o hindi? Tito Liu, umuwi ka na. Okay lang. Umalis kayo dyan. Ilang beses ko bang sasabihin, hindi ito ipagbibili na tindahan. Umaabot ba sa 100k ang kita nito sa isang taon? Nag-aalok ang amo namin ng 1 milyon. Mabait na nga kami. Gusto niyo pa ng sampal? Kahit marunong kang makipag-away, hindi kami natatakot. Seryoso ang mga kasama kong ito. Makinig kayo, huwag kang magmalabis. Tapusin na natin ito bago magbagong taon. Ay sara ang mga pinto. Turuan natin sila ng leksyon. Ilang beses ko pa ba ulitin? Walang pamimilit na pagpapalayas. Kung masisira ang reputasyon ng Dragon Rise, lahat kayo ay tatanggalin. Dasal natin na ligtas siya. Nakakahiya. Dalhin niyo na sila. Sige. Kaya, paumanhin po iyon. Hindi ko inakalang gagawin ito ng tauhan ko. Pero sigurado ka, bibigyan kita ng nararapat na bayad. Huwag mo na akong buluhin mula ngayon. Gutom ka na yata pagkatapos ng bayahe. Ito ang usapan. Umorder ka ng marami sa akin at ituturing na natin itong kabayaran. Bayaran mo ang buong halaga. Ayon sa napagkasunduan, libre ko na itong pagkain. Kasundo. Kainin mo habang mainit pa. Kotse mo ba iyan sa labas? Delivery scooter ko yan. Yan ba ang gamit mong pang-deliver ng pagkain? Yung electric bike doon. Pero yung susi ng kotse mo, Sa'yo na ang lighter. tungkol sa detalye ng kabayaran. Kalimutan mo na. Hindi mahalaga sa akin ang pera. Naiintindihan ko. Madalas na akong pupunta sa tindahan. Ang galing mo magluto. Bumalik ka lang kapag nagutom ka uli. Aalis na ako. Kailangan na akong bumalik sa opisina. Yung babae. Naalala ko yung dati kong sarili. Tuloy po kayo. Tito, nais kong ialok ang 5% ng shares sa Dragon Rise Group bilang buy. Paulit-ulit ko na itong sinabi sa'yo. Retirado na ako. Sa'yo na ang tiyan ngayon. Pwede bang tigilan mo na ako? Xiao, Lu, bukas na ang kasal ng anak kong babae. Huwag mong kalimutang magdala ng regalo. siguradong pupunta ako. Noong bata siya, laging sumusunod sa'yo. Ngayon ikakasal na ang anak ko. Paano ako makakapalya? Sakto ito. Magkikita-kita tayo kasama ng dating kapitbahay at mga kaibigan para sa reunion. Gawing masaya. Sige. Tingnan mo itong lugar. Napakasimple ng dekora sayon. Wala ka na talagang pakiramdam. Sa paglipas ng panahon, nawala na ang iyong dignidad. Hindi ba ikaw ang CEO ng Chenny Group? Sa TV, Presidenteng Xiao. Ito ang bantog na. Batang negosyanteng laging pinag-uusapan. Presidenteng Xiao. Tahimik. Malaman mo ang iyong lugar. Presidenteng Xiao. Iniisip mo bang bilhin itong sira-sirang tindahan? Presidenteng Xiao. Magiging karangalan namin kung ikaw ay makadalo sa piging ng kasal. Posible kaya yon? Isa siyang mahalagang miyembro ng Chenny. Magiging masaya ako na dumalo sa kasal ng empleyado. Kalugod-lugod. Sige. Ako na ang bahala. Pagkatapos ng piging, kakausapin ko uli si Tito. Presidenteng Xiao. Ang iyong pagdalo sa piging ng kasal ay magtataas sa prestihiyo ng okasyon ng husto. Mabuti, magsusuot ako ng formal na damit bukas. Ang piging na karapat-dapat kay Presidente ay hindi para sa isang tindero sa kalye. Kuya Lu, magkapit-bahay tayo. Grabe naman yan. Sige, sa likod na mesa pa. Huwag mong sabihin kakilala mo ako. Wala akong pakialam sa'yo. Direktor Xiao. Umalis ka na kung tapos ka na. Hindi kita pipigil sa pagkuha mo. Inaasahan ko ang malaking pagbisita mo bukas. Tabi.
Dahil sarado ang tindahan mo, tutulungan kitang magbenta ng mga stock mo. Huwag kang umasa ng pasasalamat. Sinong nagsabing ipagbibili ko to? Tito, mga tulad niya. Tama na. Pag-usapan natin yan sa kasal bukas. Alis na tayo. Sunduin kita bukas, para hindi ka tumakas. Sige. Nanggulo na naman si Ding Sheng ngayon. Pero naprotektahan ko ang tindahan natin. At yang si Chance na yan. Sinusubukang ibalik sa akin si Tianyi. Pero naniniwala ako. Ang pinakamahalaga ay kasama ka. Bukas na ang kasal ng anak ni Kuya Lu. Aalalayan ko sila para sa'yo. Binan, sino kaya ang inimbita ko? Executive ng Chenny. Happy mo. Vice-presidente ng Chenny. Nakuha ko mismo si Director Xiao. Si Direktor Xiao ng Chenny. Exact. Yenan. Maliwanag ang kinabukasan ng manugang ko. Talagang oo. Maayos ang samahan natin. Tulungan natin ang isa't isa. Maliban kay Xiaohan. Tama. Kotse ba ni Direktor Pumasok ka at magpakita ng kasiyahan. Alisin mo ang muso sa mukha mo. Kuya Lu, pagbati sa'yo. Xiaohan? Sa iyo ang kotse na ito. Kay Ginoong Xiao. Tagapagmaneho lang ako. Ginatna mo ako. Akala ko, yumaman ka sa pagbenta ng tindahan. Gaano kalaki ang tindahan mo, Laulu, na ipagbili ng milyon-milyon? Exact ang kotse na ganito. Hindi mabibili ng pera lamang. Ito ay simbolo ng katayuan. Walang personalan, pero... Tama, katayuan. Ginoong Xiao, makikipag-usap muna ako sa kapitbahay. Ikaw muna. Babati lang ako at aalis na. Huwag ka ring matagal. Kuya Lu, heto, isa para sa bawat isa. Xiaohan, ano ba ito? Binigyan mo ako ng pagong? Nanggigigit ka ba sa akin? Laulu, Ang pagong na ito, may dalawang kahulugan. Maaaring ang anak mong babae ay mabibisto magpakailanman o hindi kakailanman. hindi. Maaaring parehong panunuya at dalawang kahulugan. Kuya Lu, ako, wala akong halong paghamak. Ito ay tahimik na paraan ng pagyaman, walang nakatagong mensahe. Yumaman man o hindi, wala akong pakialam pero ang pagbigay ng pagong ay isang insulto. Ano ba ang problema mo? Laulu, panahon na. Magbaba... Pasensya sa pagpapaantay sa lahat. Nabala sa pag-iinuman sa bawat mesa. Magsaya kayo sa pagkain at inumin. Tara, umupo na. Kuya Lu, kasal ng anak natin. Ako'y magtataas para sa inyong ligaya. Xiaohan, hindi ba't super ka ni Boss Xiao? Anong ginagawa mong pag-inom? Walang problema, humanap na lang ng ibang super. Akala mo katanggap-tanggap yan? Sige, lasin ka na natin ngayong araw. Huwag mong sabihing inapi kita. Mahigit 3,000 ang halaga ng bote na to. Hindi ka ba gustong magtagaas? Tapusin mo muna ang bote na to. Ito. Parusa naming inumin to. Xiaohan, ikaw ang pinakabata sa hapag na to. Ikaw na mababang tindero ng pusit, pinapatikim kita ng dekalidad na alak bilang pabor sa'yo. Ang artisanal na alak na to ay lilinis sa iyong pangkaraniwang panlasa. Ituring mo itong aral. Sa masayang okasyong ito, hindi mo kami igagalang ni Kuya Lu. Tungkol sa pagong na regalo mo sa pasukan, mabait si Kuya Lo na hindi binabanggit yun. CJ, para sa kasal ng anak ni Kuya Lu, iinumin ko lahat. Tingnan mo yung kahihiyang palabas. Waiter, dalhan mo kami ng balde. Aalagaan ko ng maayos ang kapatid ko. Yang unang bote ay panlibreng inuman lang. Ang balde na to ay para sa paghamak mong pagong sa entrada. Ubusin mo lahat. Hindi naman ito nakamamatay, di ba? Sanay siya sa industrial alcohol. Parang tubig lang sa kanya ang grain alcohol natin. Xiaohan, tumawag ng ambulansya. Tatawag ako ng ambulansya para sa'yo. Inumin mo? Oh, nakalimutan mo na ba kung paano mo ako sinalubong? Huwag mong sabihing di mo kaya maglakwatsa. Sa masayang okasyong ito, kung di ka iinom, wala kang respeto sa akin. Inumin mo? Oh, Kuya Lu, pag inom mo ng basing ito, ay maaaring ikamatay o makasakit sa'yo. Sobrang luwat na nito, di ba? minamaliit mo ako? Nagtayo ka lang ng barbecuehan. Akala mo may napala ka na? Kung may nasaktan man, haharapin kita para humingi ng tawad. Pero itong basing ito, hindi ko inumin. Narinig naman natin lahat, di ba? Walang respeto si Xiaohan. Xiaohan, walang utang na loob. Ang pag-upo mo dito, nakakasira ng ligaya. Xiaohan, kung talagang ayaw mong uminom, huwag mo na akong kontaken.
Hindi na tayo magkaibigan. Inumin mo, at magkaibigan pa rin tayo. Uminom ka, Xiaohan. Inumin. CJ, mga kaibigan. Inumin. Anong ginagawa mo? Hindi. Magpapa-ospital na lang ako. Hindi pwede yan. Sino naglagay ng alak? Lumapit kayo. Presidente Xiao, anong dahilan ng pagpunta mo? Nagsasalo-salo lang kami. Kaya naman ni Xiaohan uminom. Kusa niya itong ginagawa. Walang aamin, ano? Kaya ngayon. Presidente Xiao. Okay lang. Mga dating kapitbahay ko sila. Mga matagal ng kaibigan. Okay lang. Presidente Xiao, huwag kang magkamali. Naglulukohan lang kami. Tinitingnan lang namin ang tapang ni Xiaohan. Servidor. Alisin mo agad to. Uuwi na ako. Mag-ingat ka. May pag-uusapan pa tayo. Xiaohan, anong gusto mong pag-usapan? Kaibigan mo ba si Presidente Xiao? Ang daldal ko talaga. Paano ko siya nasaktan? Xiaohan. Hindi mo lang maintindihan. Nagkikita lang kaming magkakaibigan para lang sa masayang pagdiriwang. Huwag kang mag-alala. O di ba? Sabi ko sa'yo, matagal na kaming magkapitbahay, matagal na kaming magkakaibigan. Walang masamang intensyon, di ba? Umupo ka muna. Upuan natin ito. Upo. Xiaohan, ano bang gusto ni Chairman Xiao sa'yo? Gusto mo ng katotohanan? Sige na. CJ, magpapakatotoo na ako. Sabihin mo na, yumaman ka ba bigla? Yang si Chance na yan, gusto ibalik sa akin ang Tenny. Mababanggit niya mamaya. Pero ito ang totoo, mas importante pa rin ang barbecuehan ko. Xiaohan, pag nalaman ito ni Chairman Xiao, magsasaray ang tindahan mo. Xiaohan, akala ko may malaki kayong plan. Puro ka pala salita. Pastahan, mag-aayos ng sasakyan o magbabayad ng pinsala. Eksakto. Nagagasgas mo ba? Ang kotse ni Chairman Xiao, sinisisi ka nila. Makes sense yan. Pag nalaman ni Chairman Xiao, naabuso mo, tandang lo. Promosyon ng anak mo, mawawala yan. Makinig ka, Xiaohan. Ang totoo, pakunwari ka talaga. Pinahiya mo pa ako kanina. Ngayon nagsisinungaling ka na naman. Ano pa bang hindi mo gagawin? Totoo ang sinasabi ko, bakit ako pa ang masama? Reyes, hindi na tayo magkaibigan. Tigilan mo na ang kayabangan. Papatahan, Xiaohan. Di mo ba nakikita ang pagitan ng estado natin? O nagbubulag-bulagan ka lang? Walang social classes dito, pare-pareho lang tayong ordinaryo. Akala mo kasama ka sa level namin? Tingnan mo to. Rolex. Ang singsing na ito mula sa anak kong babae ay nagkakahalaga ng 800,000 yuan. Kahit wala akong mamahaling alahas, ang kinikita ko, 10 beses pa sa kalakal mong pusit. Parehong 785 graduate sa mga anak kong lalaki. Mga executive sa multinational companies. Kahapon lang may Porsche akong natanggap. Kahit hindi ako henyo, nakapagnegosyo akong milyon-milyon. Di mo ba nakita ang mga post ko? Lahat tycoons at mga investor. Basura ka lang. Alamin mo ang lugar mo. Nakasisira ka sa handaan namin. Xiaohan, hindi kami nagtutulungan sa'yo. Mga gawa mo ang nagpalayo sa lahat. Hay, inimbita ko si Chance para masaya. Pangpalibog sana. Ngayon ito, nagkakapataasan na ng ihi. Aalis na ako, magsismisan kayong lahat. Teka, CEO Xiao ang inimbitahan mo. Xiao Chance, pamangkin ko. Pamangkin mo si CEO Xiao. E di kapatid ko si Warren Buffett. Xiaohan, ang hina mo uminom. Isang bote pa lang nagsasalita ka na. Marami ka pang inumin. Magiging magkumpare mo na ang presidente ng Amerika. Narinig mo ba ang kamatis bayaning? Wu Xiaomei, censored taon na ang nakaraan. Nawawala na ba ang ulo mo? Kawawa naman si Xiaomei. Ang ganda-ganda niyang tao. Nakapangasawa ng basura. Nasira mo ang buhay niya. Tama, malas ang kapalaran ng magaganda. Ano problema mo? Hindi namin gustong ipahiya ka. Pero basura ka talaga. Nagpapabigat kay Xiaomei. Noong panliligaw namin kay Xiaomei, kung ako na pangasawa niya, siguradong masaya siya hanggang 100. Nakatira sa luho, hindi katulad ng sayo. Nakatira sa hirap at kahihiyan. Hinahampas mo ako? Ano masama sa pagsampal sa'yo? At kayong lahat, binabalaan ko kayong lahat. Pag binanggit nyo pa Siksya, isa-isa ko kayong pupuksain. Nagpapanggap ka pang tiyuhin ni Chairman Chenny. May problema ka. Subukan mo ako. Akala mo nagbibiro lang ako? Bitawan niyo ako. Huwag niyo akong pigilan.
Sibilisado ako. Kakausapin ko lang ng maayos. Mga lalaki na tayo lagpas 40. Ang tagumpay nasa koneksyon, katayuan, at prestihiyo. Tingnan mo sarili mo. Basahan ang suot. Kaya mo bang bumili ng Rolex? Wala kang kwenta. Alam mo yan. Akala mo tiyuhin ka ni Chairman Xiao? Patunayan mo nga. Ehekutiba ng Cheney Group ang anak ko. Kakilala lahat ng mga VIP. Isang tawag lang. Pupunta sila rito. At pagsasampalin ka. Sa harap ng lahat. Jia. Dahil sa ating pagkakaibigan, pwede bang gawin mong exception ito? Napakahalaga ng kontratang ito sa Dingshe. Buhay ng kumpanya ang nakasalalay. Tungkol ito sa pag-ira ng Dingshe. Hindi pwedeng kanselahin ito. Fei, gusto kong tumulong, pero galit na galit si Ji Xiao nitong mga nakaraang araw. Wala na akong magagawa. Jia, narinig kong dumalo si Xiao. Sa kasal mo, tulungan mo ulit ako. Gusto ko sanang tumulong, pero nag-aapoy pa rin siya. Walang may gustong sumalungat sa kanya. Jia. Anak, binugbog ang tatay mo. Nagpanggap siyang kamag-anak ni Ji Xiao. Tay, pupunta na ako dyan. Fei, may nangyari sa tatay ko. Kailangan kong pumunta kagad. Xiaohan, mag-sorry ka na kay Lolo Lo. Kasalan ng anak niya ito. Walang utang na loob. Alamin mo ang iyong lugar. Huwag mo nang pakialaman yang talunan. Siya, sayang ang oras ko, walang kwentang tao yan. Walang trabaho, walang pamilya, asawa, censored. Siya ang mukha ng kabiguan sa edad. Pagdating ng anak ko, gagapasan kita, o di nakulo. Tong. Kailangan ng Dingsheng ng pondo. Nasa katabing function room ng kasal ni Lucia ako. Doon tayo magkita. Pupunta na ako dyan. Sinong may gulo? Paano mo nasaktan ang tatay ko? May narinig akong nanakit sa tatay ko at nagpapanggap na kamag-anak ni Direktor siya. Sino ito? Lumapit ngayon. Walang magsalita. Ikaw ba? O ikaw? Ikaw. Sa masayang okasyon ito, may naghasik ng gulo. Ang sama ng timing. Hindi mo pa nauubos ang basong yan. Servidor, dalhin mo rito ang baso ng alak. Lumuhad ka at inumin mo. Gagapang ka palabas dito. Ngayong araw, sinong maghasik ng gulo sa kasal ko? Hindi ko patatawarin. Si Chenny mismo ang gagantay. Narinig mo ang anak ko? Laban ka pa, tapos ka na. Mga kayabang-yabang, kanina pa. Ngayong nandito na si Chenny. Takot ng umami. Ayoko ng gulo. Di ko inumin ang alak na ito. Sige, naghahanap ka ng away. Siya nga, anak, akin na siya. Manggugulo ka pa sa kasal ko. Mga gwardya. Ano pang hinihintay nyo? Bulag ba ang mga taga-Cheney sa katotohanan? Malaking problema na ni Tiens. Ano ang sinabi mo? Nagmamatigas ka pa? Dapat ba? Sampilin mo sarili mo bilang paumanhin. Kung di mo bawiin ang mga salita, dodoblehin ko parusa mo. Ikaw noong kasal. Tingnan mong mabuti ang mukha ko. Bago ka magdesisyon, Tingnan kita, wawasakin ko mukha mo ngayon. Ako na magiging angkan mo. Mukhang kilala mo ako. Si Ji Xiao nga yan, yung tiyo mo. Paumanhin po, Ji Xiao. Nahihilo ang tatay kapag umiinom. Nakagawa kami ng hindi kailangang abala. Pasensya na po, ang matandang Ji Xiao ang pinakamataas sa Cheney Group. Permanenteng honorasyong direktor. Pinapaalis niyo ba ako? Xiaohan, nalasing ako kanina. Nagsalita ako ng walang saysay. Huwag niyo sanang damdamin. Ganyan nga ang sinabi ko. Sa lahat ng kaibigan natin dito, si Xiaohan ang pinaka-capable. Huwag niyong ay patanggal si Jia. mga ilang dekada na tayong magkapitbahay at magkaibigan. Huwag nating gawing mahirap ito, pero maging malinaw tayo, hindi lahat ng sitwasyon kailangan ng hierarchy. Ji Xiao, tama kayong lahat dyan. Mga magkakapatid tayo rito. Walang pagkakaiba ng estado dito. Pamilya lang tayo rito. Tandang Lu, samobra ang biro mo. Iinumin ko ang basang ito bilang pag-sorry. Humihingi ako ng paumanhin. Ako na ang iinom ng pang-apology. Hindi, teka muna. Ako na ang gagawa. Mga dekada na tayong magkaibigan, hindi na kailangang mag-agawan sa pagsusori. Bago ako pumunta rito, nangako ako kay Xiaomi na magkikita kami. Ang inuming ito, galing kay Xiaomi para sa inyong lahat. Ituring na nating tapos na ito. May iba pa akong lakas, hindi na ako makakatagal. Ikakasal, maligayang kasal.
Mawalang galang na. Ikaw pala. Nandito si Boss Li Xiao. Tumahimik ka. Tulungan mo ako. Saan galing ang tarantadong to? Manggahas humawak sa nob. Ang pinag-usapan natin ay tungkol sa pondo. Pondo? Ang pondo ba ay pagbenta ng kumpanya? Bakit hindi mo ibenta ang Dingsheng Group at ang sarili mo sa akin pagkatapos nitong merger? Hindi ako kalakal, at hindi ako maipagbibili sa... Naku naman, para saan ang depositong iyon? Puhunan lang. Bantayan mo ang salita mo. Ibabalik ko bawat sentimo ng iyong deposito agad-agad. Walang babae ang hindi mabibili ng pera. Tigilan mo yung pagkukunwari. Exact. Ang pagkagusto ng amo namin sa'yo ay swerte mo. Alisin mo ang kamay mo sa akin o papaputulin ko yan. Nakita ko na ang mga mayabang, pero walang katulad mo, nagbabanta ng pagputol ng kamay, nang hindi man lang nagtatanong. Fei, sino itong puzzle na ito? Tiyuhin mo? Lolo mo? Nakakahiya. Janitor ng hotel siguro. Kumuha ka ng janitor para putulin ang ugnayan natin. Kaibigan ko siya na naghahatid sa akin sa kumpanya. Kaibigan. Boss, kilala ko ito. Xiao Han, nagtitinda ng inihaw na pusit sa East District. Tama. Fei, akala mo ba ang isang mamang nag-iihaw ay makakatakot sa akin? Tanga ka ba? O akala mo bobo ako? Tindero ng pusit, binabalaan kita bago pa magalit ang amo ko. Umalis ka na. Alisin mo ang kamay mo. Ayaw mo ng gulo? Hindi lang ako gagalaw. Ako. Ayokong. Nais kong patunayan ang isang katotohanan. Anong katotohanan? Ako, kasintahan niya ito. Nalasing ka na naman. Ang tunay na layunin ng pag-arte, o paano sila paalisin. Fei, nakahanap ka ng inihaw na pusit ng ang kasintahan mo. Gusto ko. Hinahanap ko siya, hindi ikaw. Hindi ikaw, Chief Lee. Ang matandang gang na ito ay magiging ama mo na. Humanap ka ng mga artista, kailangan mong maghanap ng kahawig. Fei, hindi ka ba takot sa baril ng matandang ito? Sira-sira, wala itong saysay. Kung tunay kayong kasal, biyuda na yan. Ano ang ibig mong sabihin? Walang laman na bukirin, walang ararong baka. Sa ilalim ng buwan bago matulog. 2 linya ng luha. Magandang tula. Tunay na paglalarawan ito. Gagantihan kita. Salamat, boss. Matandang banggang pinggan. Hindi. Matandang yunuko. Imported na pampaganya mula Amerika. Magtabi ka ng pagkain. Kunin mo tumalis ka na. Huwag kang makialam. Naglakas loob kang asterisk sa akin. Isuko mo ako. Ako ang gumawa nito ngayong gabi. Sinasabi ko sa'yo, nalasing ako, lalabanan kita ulit. Anong ginagawa mo dito? Banyaga ako, sabi ko sa'yo. Kapag sinaktan mo ako, diplomasya ang problema. Kahit martiano ka pa, gagawin ko ito. Ako. Wawasakin kita ngayon. Wawasakin kita ngayon. Tigil mo yan. Nandito ka ba para sirain ang kasal ko? Gia, ako. Galing din siya sa Cheney Group. Negosyante lang siya ng Cheney. Paumanhin po, Ji Xiao. Hindi naman dapat kayo maistorbo nito. Hindi, Gia. Isa lang siyang matandang nagbebenta ng pusit. Bantayan mo ang salita mo. Bisita kong pinararangalan si Ji Xiao. Kung ayaw mong ipawalang bisa ng Cheney ang kontrata, magpakumbaba ka kay Ji Xiao ngayon din. Bibigyan kita ng 5 segundo. Dapat tunay ang pagsisisi mo. 5. 4. Paumanhin, nagkagulo ako sa pagkalasing. Hindi ko alam, ikasal ka ng bisita ng nobya. Kulang sa katapatan ang paghingi mo ng tawad. Huwag nang palakihin pa ito. Ang mga taong katulad niya, kung hindi natin siya paparusahan, hindi siya matututo. Ji Xiao, binibini Li. Nagkamali ako, nakaabala ako sa inyong dalawa. Umalis ka bilang parusa. Babaan ng Cheney ang iyong partnership status. Pag-isipan mong mabuti ang ginawa mo. Huwag mo akong hawakan, pinalis na tayo. Patawarin niyo po ako, Ji Xiao. Kanina sa handaan, ako. Gia. Ipagpatuloy mo ang magandang trabaho. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Salamat po, Ji Xiao. Maasikaso mo na ang mga bisita. Tatand, Bakit mo to tinatanong? Gia, sekretarya siya ni Director Xiao. Ang galang niya sa'yo kanina. Nagdududa ako sa'yo. Matagal nang magkapitbahay. Ang mga pamilya natin, takot siyang isumbong ko sa tatay niya.
Di ko inasahan to sa'yo, Lolo. Sa edad mong ganito, nagsusumbong ka pa rin. Tama. Pero, mukhang patay na ang deal natin kay Tong Lee. Kailangan kong humanap ng ibang investor sa gala. Salamat sa tulong mo ngayon. Malaking tulong ka. Ingat ka, una na ako. Tianbao Hotel, sunduin mo ako. Hoy Fei Fei, saan ka pupunta? Swerte. Manager Han, pupunta sana ako sa Baozuan Hotel. Pwede ba? Aba. Manager Lee, pahatid kita sa pinsan ko? Nasaan ang boylet mong nag-iihaw? Walang kotse? Pinsan ko si Tong Lei. Di ko makakalimutan pangangasiwa mo kay Dong Lei. Tandaan mo to, kung di ka kayang kontrolin ni Tong Lei, ako na ang bahala sa'yo. Ate, to yung matandang nagtitinda ng isda. Ulirang matanda, bakit ka nagpapakabida? Ayaw mong Aray, parang hindi tapat ang pagsusori mo. Di ka makaisa kaya humingi ka ng tulong. Makinig ka, kung alam ko lang na pinsan ko, ang nagtatrabaho sa Alpha Consortium, di ako matatakot sa Cheney Group. bago lang ang Alpha sa port seat, kailangan nila ng paampol. Lee Xiaofei, di ba dapat nasa gala ka ng Diamond Hotel? Siyempre. Teritoryo yan ng pinsan ko. Paano nagkagulo-gulo ang lahat? Huminahon ka, di ba kayo nitong matandang to? Pag nag-bankrupt ang Ding Sheng, pwede kayong magtayo ng tindahan ng inihaw na pusit. Dumating na sasakyan ko. Sasabay ka. Sasakyan mo? Saan yun? Karagdagan lang ba ng pasaitan? Eksakto. Bakit itong matanda ang may dala? Sa'yo ba itong kotse? Sa kaibigan, nagastos ako ng $5,000 para iparenta ng isang araw. Salamat sa pagtulong mo kanina. At saka, yung renta. Kalimutan mo na yon. Salamat. Walang anuman. Punta na tayo sa Diamond Hotel. Sir, maraming salamat sa tulong. Gusto mong isabay kita? Hindi na, di ka makakapasok dito. Kailangan ko lang makahanap ng mga investor bago dumating si Hansya. Mailigtas ang Ding Sheng. Huwag kang mag-alala. Gaganda din yan. Sir. Taos puso po ang pasalamat ko. Nakawala ang mga blueprint ng chip ng Cheney. Malubha ito. Kung mapabayaan, mabubuwag ang Cheney. Ito ang listahan ng mga hinala. Mukhang giyera ng patent na ngayon. Talagang nalublob ka ngayon. Ako na ang sasagip sa'yo. Sakto ang timing. Imbestigahan ko ang Tianbao Hotel ngayon. Ibig mong sabihin, ayaw mo pang bumalik? Ingkang bata, gumagamit sila ng kalokohan. Di makakatulong ang presensya ko. Para hulihin ang tiktik at kontrahi, kailangan nating kumilos patago. Ako sa loob. Ikaw sa labas. Eksakto. Pagdala mo ng damit formal. Tito, mag-ingat ka. Kumusta? Galing ako sa Ding Sheng. Kumusta? Ipakilala. Anong ginagawa mo dito? Ako. Nagpalit lang ako at pumasok. Ginoong Xiao. Anong dahilan ng pagpunta mo? Binibining Jin, ikinararangal kong makilala kayo. Ano ang dala ninyo dito? Madalas na bisita si Binibining Jin sa aking establishmento. Malimit siyang kumain doon. Kahanga-hanga ang inyong kagalingan sa pagluluto. Bagamat hindi ko inakala na pati si Binibining Jin ay magiging suki ninyo. Ipagpapatuloy ko na kayo. Kailangan kong umalis saglit. Ano ba to? Iyong munting nobyo mo. Huwag kang magsalita ng kung ano. Hindi ko siya nobya, isa lamang siyang suking kliyente. Sige, kung ano man sabihin mo. O siya, Direktor Xiao, bilang coordinator ng evento. Kung kayo at ang inyong kasama ay may kailangan, maaari ninyo akong tawagan. Hindi siya nobya ko.
Kumusta ang inyong mga usapan? Nakapaglibot na ako. Ngunit walang sumang-ayon para Dumating na si Ginang. Hansia, ang organizer. Pinsan, nakapasok pala sila ng palihim. Ano naman ngayon? Dalawang palaboy lang na nagpapakatawa. Dating your ampersand director ng Cheng. Nagbitiw 6 na buwan nakalipas. Siya nga. Nakita kita sa Tenny nung nagde-deliver ako ng pagkain. Doon ka nagtrabaho, di ba? Huwag kang magsinungaling. Umalis siya sa Chenny nakaraang taon. Ngayon siya ang CTO ng Alpha. CTO, naiintindihan mo. Ginagawa mo akong bitag. Ano ba ang Siyempre gusto ko ng mas maraming customer sa negosyo ko. Ano pa bang magagawa ko? Ganun pala ang sitwasyon. Kaming mga nasa mataas na lipunan. Kumakain ng steak at foie gras, abalone at sea cucumber. Basura lang ang fast food nyo sa amin. Fei, magsisimula na ang ball, di ba? Nakahanap ka na ba ng dance partner? ako? Hindi pa. Walang partner. Bakit ka nandito? Ito ay business network ang gala. Huwag kang gagawa ng kung ano-ano. Ako ang dance partner niya. Huwag mo akong patawanin. Mukha kang pangkalsadang mananayaw lang. Tanda, tama na ang kalokohan. Wala namang lola para sa'yo dito o sa corny mong musika. Ethnic craze na kanta. Umalis ka na. Baklang sa vinyl ang pinapatugtog dito. Walang badoy na dance music para sa... Si Yao Han, itigil mo na to. Siya ang may. Huwag mo akong maliitin. Lisensyadong ballroom dancer ako. Kung lisensyado ka nga, iinom ako ng patiwari at mag-so sorry. Deal? Sige, tanggap ko. Sige. Iinom ako ng buong bote ng patiwari. Sino ka ba para magmalaki? Huwag mo silang patulan. Bababa lang tayo. Security. Bilang organizer, tinatanggal ko ang karapatan nilang dumalo. Palayasin niyo sila. Teka. Miss Jean, hindi nila ako mapapahamak. VIP guests ko ito. Miss Han, magkakaibigan tayo rito bilang co-organizers. Iwasan natin ang Fei, hindi ko inasahan yon. Kilala mo pala si MS Kim mula sa National Standards Association. Mali ang hinala ko sa'yo. Siyempre naman. Madalas bumisita si Emma Kim sa amin. Natural lang na siya ang maggarantiya. Ang yabang mo kahit wala namang ipagmamalaki. Tong, laging may sorpresa kang dala. Huwag na natin pag-usapan. Hindi natin matatanggi kay MS Kim. Salamat. Alis na tayo. Ennas Kim. Narinig kong lilipat ang asosasyon sa $100 milyong gusali. Wala pang nakumpirmang kontratista. May pag-unlad na ba? Wala pa. Pero balak kong i-anunsyo sa ball mamayang gabi. Ang pangunahing kontratista. Seryoso. Bakit ako magsisinungaling? Aalis na ako. Kita-kits sa ball. Paalam. Opisyal nang magsisimula ang ball. Walang kasayaw. Paano ako sasali? Tigilan mo nga yan. Binigyan na tayo ng pagkakataon ni FSK. Nasayang ko pa. Subukan natin ang mga desperadong paraan. Si Yao Han, kung maglakas loob kang sumayaw ng square dancing, papatayin kita. Ang galing mo pala sa Sabi ko sa'yo mananalo tayo. Huwag kang magmayabang. Panoorin mo na lang ako. Ang galing ng galaw mo. Hinay-hinay. Handa na? Ulol na matanda. Nakatapak ka sa pako. Ito ang dapat mong malaman. Hindi ko ito lilimutan. Ito ang tinatawag na paa para sa paa. Punyeta ka. Kitang-kita. Gusto mo lang sirain ang selebrasyon. Binibini. Hindi lang ito sa pagtapak sa pako. Dinuduste ka na nila. Ang lakas ng loob mo.
Binibininghan. Bulag ka ba sa kalokohan ng pinsan mo? O pinoprotektahan mo lang ang Ang importante ay resulta. Inaapi mo ang pinsan ko. Magbabayad kayo nito. Binibininghan, Ginoong Tong. Ano ba ang ginagawa nyo? Bulag ba kayo? Hindi nyo ba nakikita? Sinisiraan tayo? Binibining Ki, mga bisita mong dala, nanggugulo sa aking pagtitipon. Aasikasuhin mo ba ito? Siyempre. Ako na ang bahala, papaalisin ang mga gulo, at titiwalag sa venue contract. Naku, wala na tayo. Ang hirap nating pagkakataon. Nasayang na. Narinig mo ba, matanda? Sabi ng co-organizer, diskwala ka na. Lumabas ka. Mali ang pagkakaintindi mo, Ginoong Tong. Hoy gago ka. Kailangan namin ng konkretong ebidensya. Ate ko ang organizer ng event. Tingnan ang surveillance. Lanan. Host o kasamang organizer, kailangan naming makakita ng patunay. Mukhang pinili na ni MS Jin na ipagkaloob ang proyekto sa Dingsheng. MS Han, ang prioridad natin ngayon ay aksyonan ang pagkasira ng event. Bilang organizer, dapat kayo'y makipagtulungan. Unahin natin itong problema bago pag-usapan ang pinapanigan. Walang kwenta, nagkakamali lang kayo, walang sinadyang panggugulo. Aksidente lang. Ihahayag na ni MSG ang magiging lead contractor. At ang construction contractor, bilang host, ako ang mangganguna sa proseso. Sige. Ang lead position ay mapupunta kay Xiaohan at Li Xiao. Bigay mo yan. Tutol ako. Li Xiaofei, tapos ka na ngayon, wala nang makakapigil sa'yo. Matandang buwisit, nasaan level 3 certificate mo? Lahat kailangan ng patunay. Pakita mo certification mo. Kung walang dokumento, walang saysay ang lead position. Dapat mawala ang karapatan. May certification ako. Kasama ko lang di dala. Walang certificate, mag-ihaw ka na lang ng pusit sa square dancing. Walang kwentang matanda. Tigil mo yang kahihiyan. Leche ka. Ano daw? Ako mismo naglabas ng sertipiko. Nasiyahan na. Ginoong Tong, paulit-ulit mo siyang ginagambala at ininsulto. May sapat akong dahilan na wala kang galang sa samahan. Binibining Jin, nagpapadrama ka. Iginagalang namin ang samahan. Galang. Opisyal kong ipinahahayag na may bisa ang resulta ng paligsahan. Mabisang kasunduan na ito. Mga panauhin, bilang kasamang tagapag-ayos ng Selosalo, natapos ko na ang tungkulin ko. Ipapasa ko na ang programa sa punong abala. Xiaohan, ang galing nito. Makakabangon na ang Dingsheng. Walang anuman. Walang modo, kailangang turuan. Xiaohan, umalis na tayo kasama si Evie. Jin, delikado na dito. Umalis na tayo. Sino nagsabing pwede kayong umalis? Bumalik kayo. Di nyo narinig ang punong abala? Tumigil kayo. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa entablado. Ano ba to? Di ko ba pwedeng alisin ang sariling bisita? Binibining Jin, yamang natapos mo ng ipahayag. Nagpakita na ako ng galang sa samahan. Pansarili na to. Huwag kang makialam. Samahan nyo palabas ang kaorganisador. Ito ay trap. Humiling ng tawad sa loob ng 10 minuto o ibabagsak ko ang Dingsheng sa piso. Ang kontrata ng samahan. Hindi ka nito Hanxia, hindi mo ba namamalayan ang ginawa ng kapatid mo sa akin? Ang importante sa akin ay resulta. Pinilit mo si Donglei na lumuhad at humingi ng tawad. Sinira mo pa ang programa ko. Babayaran mo ng 10 ibayo. Ngayon, ipapakita ko sa lahat na ang Alpha Consortium ay hindi basta-bastang kalaro. Ang tapang mo talaga, pinsan. Kayong dalawa. Ngayong wala dito ang putang Jin Kiaor. Kahit si Jesus hindi kayo may iligtas. Tandaan nyo ang sinasabi ko, mga tao. Ang matandang lalaki sa tabi ni Li Xiaofei ay ang nobyo niya, isang palaboy na middle-aged. Nag-iihaw ng pusit sa kalsada. Bigyan natin siya ng palakpakan. Sinabi ko, ako ang mananagot sa lahat ng responsibilidad. Walang kasalanan si Xiaohan. Grabe ang saklap ng love story nila. Naiiyak na ako sa drama. Gibain nyo na ang pasaitan. Wala dapat matirang daga. Huwag niyong sirain. Li Xiaofei, asikasuhin mo muna sarili mo.
6 na minuto na lang. Ang stocks ng Dingxie, 60% na lang ang value. Yang tindahan mo, mauubos din ang 60%. Kayong... Gusto niyo ng gulo? Nako, takot na takot ako. Pero nandito ang pinsan ko ngayon. Kayong dalawa ay tiyak na lalas. Kakapasok lang ng Alpha Group sa merkado ng High City. Hindi ka ba natatakot masira ang pangalan mo? Ang mga CEO ng maliliit na kumpanya tulad ng sayo, hindi kayang intindihin. Ang negosyo ay digmaan. Kung hindi ka sapat na brutal, karapat dapat kang maduraj. Ang galing ng mga sinasabi mo. Ang dignidad mong mang-api ng mahihina. At ikaw, matandang lalaki, walang kwentang banggitin ang barbecuehan mo. Kaya kung pagpitimang daliri, at mawala ito sa isang gabi. Lubusang pagkasira. Naiintindihan mo, ulol na matanda. Pahihirapin kitang magpalimos. 40% na lang ang stocks ng Dingxie. Bangkarote ka na. Xiao Han, hindi pwedeng mabangkarote ang Dingxie. Bitawan mo ako. 5 minuto na lang. Mag-sorry ka na. O tuluyang babagsak ang stock mo. Ayokong kalabanin ang Alpha. Ayan, Gil. Hanxia, pataasin mo ang presyo ng stock at ibalik ang Dingxie. Bakit ako magbabayad sa mga mali mo? At saka, kulang sa katapatan ng apology. Ikaw, Nagpunta para humingi ng tawad. May umaatake sa tindahan ko. Kailangan kong tingnan. At iligtas ang stock ng Dinshen. P#tang inang matanda, nagmamalaki kang protektahan ng tindahan mo. Yan ay pwedeng paniwalaan. Pero ililigtas ang stock ng Dinsheng, lumuhad ka at humingi ng tawad. Saka ko pag-iisipan. Luluhod ako sa langit at lupa. Sa aking mga magulang, pero hindi sa mga basurang tulad mo, binabalaan kita. Nagbabanta ka. Bawiin mo mga tao mo ngayon, Di. Ano? Binabalaan mo ako. Paalisin mo mga tauhan mo ngayon, Di. Sino ka para magsalita ng ganyan? Anong karapatan mong magbala sa akin? Makinig ka, hindi ito handaan ng kasal ni Lugia Gia. Anong walang kwentang backer mayroon ka? Matanda, tanggalin mo ang tandang kapalaluan mo. Hindi ako magpapatawad sa'yo dahil lang matanda ka na. Mister, Xiao, kumalma ka. Tingnan mo kung sino ang dumating. Asawa mo ba ito? O ang iyong mahal na ina? Kung hindi ka magsasorry ngayon, papuputulin ng mga tauhan ko ang memorial tablet na ito panggatong. Huwag mong galawin ang plaka. Kayong mga censored, gagamitin ko ang kahinaan mo para apakan ka ng husto. Anong problema? Suntukin mo nga ako. Sa mismong dibdib. Duwag na matanda. Batang kalbo ka pang mang-asar ng babae? Tama, walang sinabi ang apology mo. Mag-inuman na lang tayo. Tao, magdala ng isang kariton ng alak. Dumating na ang Alpha Consortium sa Pantalansit. Tamang panahon para magsilbing babala. Ikaw, Li Xiaofu, ang mangyayari sa lahat ng patutol sa Alpha sa Pantalan City. Bumagsak ng 20% ang stocks ng Dynasty Holdings. Nauubusan ka na ng oras. Tik-tak. ikaw, Hoy, sunugin ang plate ng matandang yan. I record mo at Ipadala sa akin ang video. Ngayon, iinom ako. ganyan dapat. Iinom ako. nagpapakalalaki ka. Pinipilit ang babae uminom. Kung lalaki ka talaga, inumin mo tong buong truck na alak. Xiao Han. May tao, kumuha ng bangko. Ako, nandito ako para Dehisawa ka ng uminom. Tandang hayop, sabihin ko sa'yo, ako ay talagang mapagmalasakit at napakatino. Sinunog ang turo barbecue mo, ngayon wala ka ng trabaho. Tama ba? Heto ang $1 million. Ang iyong restaurant ay akin na ngayon. Pinsan. Nababoard ako. Sindihan natin to. Hoy, gawin mo. Sindihan ng todo. Oras nang ibagsak sa zero ang Dynasty Holdings. Xiao Z. Hindi ko na kaya.
Wu Xiaomei, lahat ng ito ay dahil sa walang malay mong asawa. Naghahanap ka ng kamatayan. Sino ka para pigilan ako? Tindero, ang pamilya ko. Ligtas ang altar ng bayaw ko. Ang presyo ng stocks ng Dingsheng ay tataas na. Nagsitindig ka na naman. Akala mo espesyal ka? Tama ba ako? Anak ka nang. Anong ginagawa mo? Tigil ang pagpapanggap na lasing. Tigil. Xiaohan. Bilang kinatawan ng konsorsyo, iniutos kong tumigil ka. Binibininghan. Oras na para magbayad ka. Hahampasin mo ang babae. Di kita hahampasin, pero sisiguraduhin kong, Pananagutin ka ng konsorsyo. Sa mga ginawa mo, Xiaohan, akala mo mundo umiikot sa'yo. sa logic mo. Tignan mo doon. Ano? Paano nangyari yan? Isa ka lang na tindero ng barbecue, paano ka makakapagmanipula ng stock prices? Walang imposible. Kapag gustong itaas ng Chenny ang stock, parang laruan lang yan. Gumalaw na ang Chenny. Bakit? Ang Dingsheng Group ay pangunahing partner ng Chenny. Sadyang inipit ninyo ang mga stock. Hindi kami manonood lang na malubog kayo. Miss Han, natalo ka na sa round na ito. Hindi, kung patuloy ninyong itataas. Malulugi ang consortium. Makaharap ako sa board accountability. Gia, malaki ang naiambag ko sa pananaliksik ng chip ng Chenny noon. Alam mo yan, pero nakaalyado ka na ng Alpha ngayon. Mga karibal na tayo. MS, Han, yamang ipinipilit mong tulungan ng pinsan mo. Narito ang sanctions document para sa kanya. Nagpataw ang Chenny ng komprehensibong parusa kay Tunglei. Wala nang kooperasyon. Hindi ko nakikitang magkalaban ang Chenny at Alpha. Parang pinapabagsak ng Diyos ang sariling templo. Gia, tigilan mo na ang pagtaas ng stock. Miss Han, ang mga dahilan mo, kulang sa katapatan at katarungan. Dapat na nahimik ka na lang. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Hansia, magising ka. Ang pagpapatid sa mga partner ng Chenny, karapat dapat sa parusa. Alam mong sasagipin ng Sky isang Dingsheng, kaya ka naglakas loob sumalungat sa akin. Sa mga taon ng pagde-deliver ng pagkain, may koneksyon ako sa bawat departamento ng skis. Mas wasto ang impormasyon ko kaysa sayo. Huwag niyong maliitin ang mga street vendor. Gaano man kalaki ang syudad, kaming mga langgam lulusob sa bawat sulok sa pamamagitan ng tibay ng loob. Nagkamali ako, Lu Gia. Mahabag ka sana. Magsosorry ako kay Xiaohan at Li Xiao. Uminom ka ng gamot para sober up. Magbabayad din ng Alpha Group sa kanila. Itigil ang stock manipulation ng Dingsheng. Fei, bagong collaboration terms ng Sky East. Susuportahan namin ang operasyon ng Dingsheng. May 2B capital injection. Ito. Salamat, Director. Magpalit ka muna ng damit. Alis na tayo. Tito. Ikaw ang swerte ko, Tito. Di mabubuhay ang Dingsheng ng ganun kabilis. Yan lang ang pasasalamat mo. Sapat na ba ang pagiging tapat ko? Sapat na ba ang pagiging tapat ko rito? Sapat na. Sige, hindi na kita kakantiyawan dito. Bisitahin ko ang inyong barbecue stall. Para suportahan ang negosyo, kailangan kong ayusin muna ang kontratang ito. Aalis na ako.
Nakakatlaks talaga si Hansya. Sa record, nag-resign siya 6 na buwan noon, pero 1 taon na raw ayon sa pinsan niya. Umalis sa Chenny ang kapatid ko noong nakaraang taon. CTO na siya ngayon sa Alpha Conglomerate. Pangalan lang ang posisyon. Mukhang si Hansya, ang pangunahing hinihinala sa pagnakaw ng plano. Kilalang manluloko sa patent, ang Alpha Conglomerate sa ibang bansa. Ang katahimikan nila ay nangangahulugan. Hindi pa nila naipapatala ang disenyo. Tito, ano ang susunod? Patuloy na istorbohin si Hansya hanggang lumabas ang tunay na utakan. Ako ang kikilos, mananatiling neutral ang Chenny. Xiaos, tandaan mo. Tanging huling hampas ang inaabangan ng Chenny. Kahit anong mangyari, manatili kang matatag. Huwag kang mag-alala. Ingatan mo rin ang sarili mo. Ipapasa ko agad ang mga dokumento ng Chenny sa Patent Office. Hoy, matanda, nagtratrabaho ka pa rin sa... Ang dami kong orders na dapat tapusin. Siya nga pala, matanda, sa mga ilang araw, opisyal lang magsasama ang Dingsheng at Chenny. Gusto kong imbitahan ang ating bayani sa selebrasyon. Ano nang masasabi mo? CJ, hindi ko yan palalagpasin. May isa pa akong sasabihin. Libre ka ba mamaya? Ano nang plano mo? Ako. Mukhang napasama ako sa maling oras. Nakakaabala ba ako sa inyong dalawa? Naghahanap ka na naman ng gulo. Kami, ikaw. Nandito kami para ayusin ang bayad. Ito ang listahan ng bayad ng Dingsheng at Barbie. Dahil nandito na kayong dalawa, pirman nyo na lang pareho. Mukhang malinis ang kontrata, matanda. Mukhang masyado ka pang walang muwang. Xiaohan, magpaliwanag ka. Sa tingin mo peke ang listahan ng bayad na ito. Nakalista dito ang lahat ng numero. Binabalaan ko kayong dalawa. Huwag kayong magsimula ng kahit ano. Naghihintay sa labas ang mga kaibigan ko. Ibalik mo iyan. Ako na ang magsusulat ulit. Pagkatanggap ng Peak Corp. Sa komisyong ito, buong pusong makikipagtulungan sa Alpha Consortium para matupad ang susunod nitong estratehikong layunin. Mga detalyadong plano ay makukumpleto sa loob ng 24 oras pagkatapos. Ang paglabag ay magdudulot ng $2 bilyon na multa. Binibininghan, ano ang kahulugan nito? Hindi ako kailanman sinabihan tungkol sa pagtatrabaho para sa Alpha. At sino itong si Makian? Isuko mo iyan. Ang akin ang nakuha, akin na. Makinig kayong mabuti. Huwag ninyong subukan ng pasensya ko. Gusto nyo bang mawalan muli ng tindahan? Gusto nyo pa ng panibagong bugbo? Ate, Sabihin mo sa amo mo. Huwag kang aalis dito. sino ba sa palagay niya siya? Dumaan ka sa likurang labasan at ihatid ang ebidensyang ito kay Director Xiao. Mag-ingat ka. Matalas pa rin ang isip, Lao Xiao. Walang nakakalusot sa iyo. Ang dokumentong hawak mo, pasa sa tanggapan ng patente. Mag-ingat ka sa paratang mo. Aling mata ang nakakita sa akin na may hawak na materyales ng patente? Boss Ma, ano ang tawag mo sa geraang nata? Si Lao Xiao. Tangang Mangmang. Ang may-ari ng barbecue shop sa harap mo. Ang tunay na leader ng Chenny. Sayang lang na bilang na ang araw ng Chenny. Anong ibig mong sabihin? Pagsalitaan ng malinaw. Narito ako para ipaalam sa'yo, ang patent na isinumite ng Alpha ay naipasa na ang paunang pagsusuri sa loob ng 2 araw. Pangangasiwaan ni Chairman Jason ang hearing. Mabubuwag ang Chenny sa loob ng 48 oras. Kung talagang sigurado ka, hindi ka gagamit ng peking kontrata. Pampataas lang ng tsansa ng tagumpay. Kontrolin mo si Li Xiaofei para bumilis ang pagbagsak ng Chenny. Dapat magpasakop si Tian sa leader. Tanggapin ang pondo ng Alpha. Ito ang pinakamabuti para sa lahat. Ang cheap design ng Chenny, mga paratang ng pandaraya, ay nailantad na sa publiko. Tingnan mo ang stock market. Ang presyo ng stocks ng Chenny ay bumagsak ng husto. Ang Chenny ay buhay namin ni Xiaomi. Makia, magdudusa ka sa pagtataksil mo ng buong bigat. Pagtataksil, pinipilit ko ang globalisasyon ng Chenny. Hindi tulad mong nangagaw ng pagkakataon. Xiaohan, may libreng oras ka. Samahan mo ang babaeng asawa mo dahil wala ng pag-asa ang Chenny. Lumabas ka. Mas malala ito sa inakala ko. Chairman Jason, nagsumite ang Tianyi ng dokumento noong nakaraang linggo. Bakit naaprubahan ng Alpha? Mr. Xiao, walang natanggap na pisikal na dokumento. Ang komite mula sa Chenny Group, nauubos na ang oras ng Chenny sa loob ng 48 oras. Kung walang ebidensyang darating, mapupunta ang patent sa Alpha Consortium. Nasa panig kita, pero kapag walang patunay, naiintindihan ko. Naharang ni Ma Chen ang ebidensya. Mukhang ito yung lalaking gusto ni Mr. Ma na aksyonan. Binibini. Sino po ang hinahanap ninyo? Madalian po. Kailangang makita ko si Tix. Abala po si CEO. Ibigay mo na lang sa akin. Huwag mong ibigay.
Ano ng problema? Anong nangyari? Masyadong komplikadong ipaliwanag ngayon. May traitor sa Cheney. Samahan mo ako. Hinto. Akala mo iskinita lang ang Cheney? Pasok labas ng walang palem. Alipin ka ni Makian. Huwag kang makialam, delivery boy. Iabot mo. Kung ayaw mo, kukunin namin ito sa lakas. Makian, pagkatapos ng lahat, ganito pa rin ang gagawin mo. Sino yung matandang yan? Hiha. Tatay mo? Hindi sugar daddy mo? Naputulan ka na ba? Putol. Putol. Baka inihiyan lang ng mga bata. Mukhang half eunuch naman. Hiha. Umalis kayo. Kung boyfriend ko man si Xiaohan, wala kayong pakialam. Itong puzzle. Siya nga talaga ang lalaki mo. Han, may barbecuehan. Hindi ba ito yung pwesto ng pusit sa silangan? Oo, palagi akong kumakain dito sa barbecuehan. Eh, naalala ko na. Ikaw pala si Boss Xiao. Suki kami dati sa inyo. Laging sumusuporta sa negosyo ninyo. Kilala ba kita? Hoy Boss Xiao, kaming mga mahihirap lang ito. Ayaw sana namin gamulo. Pero, kung hahadlangan mo ako ngayon, kung patuloy kang makikialam, babasagin ko ang mga binti mo ng walang awa. Umalis ka dyan. Ako si Li Xiaofei, CC ng Dingsheng Group. Narito ako para maghain ng ebidensya. Tama na. Nasa mga dokumento mo ang habol nila. Ikaw na tinderang pusit. May alam ka sa looban, hindi ka na namin pauuwiin. Hulihin ninyo. Umurong ka. Magparaang ka. Ayos ka lang ba, Xiaohan? Nasaktan ka ba? Boss, itong dalawang babae. Bilang security ng Cheney, anong ginagawa ninyo? Di nyo ako kilala. MS, Luo. Alam naming sekretarya ka ni Director Xiao. Pero ang dalawang ito, espesyal na hiningi ni Director Ma. Kailangan namin sila. Kami mula Security Division. Ang marketing department ninyo, walang direktang ugnayan. Umalis na kayo ngayon. MS, Luo. Sumusunod lang sa protocol. Nauunawaan nyo dapat ito. Protocol. Ngayon pa kayo mag-aalala sa protocol. Sino ka ba? Inatake nyo ang staff ng Cheney? Blue Sky Security. Alam nyo ba kung sino boss? Wala kayong pakialam dyan. Haitian Security ang pinakamalaki. Di pwedeng asawa siya ng boss. Kausapin nyo ang boss nyo. Asawa ka ng boss? Ano man ang dahilan, inatake nyo si Mr. Xiao ngayon. Aayusin namin ito ayon sa batas. Basahin mo Article 1 ng regulasyon. Artikulo 1 ay nagsasaad. Pagpanakit sa kliyente 10x multa at security. Joe, dalhin niyo sila. Sundin ang protocol ng kumpanya. G. Xiao, aminado ako. Binigyan ako ni Director Man ng 100,000. Kaya namin ginawa to. Makian. Joe. Ayon sa patakaran ng kumpanya. At, kunin mo ang footage ng Alpha Headquarters tungkol kay Hansya. Bilisan nyo. Naiintindihan. Tayong lahat, bumangon at umalis na. Kilos. Kilos. Xiaohan, hindi ko pa rin maintindihan. Ano talaga ang nangyari dito? Walang oras para magpaliwanag. Ibigay mo na ang ebidensya. Kailangan kong kumilos. G. Xiao, nasa taas ang pulong ng board. Samahan ko na ba kayo? Huwag na sa taas. Habang nagpupulong sila, dalhin mo ako sa data center. Xiaohan, mag-ingat ka dyan. Huwag kang magpakapagod. Maghintay ka rito ng ligtas. Pumunta na sa surveillance room. I deactivate ang mga alarm sa server room. Ang susunod na mangyayari, hindi pwedeng magkamali. Tara na. Chance, kailangan mong tiisin to. Hindi papalampasin ng Alpha. Pumunta sa Brussels ng mabilis hanggat maaari. Puntahan ang International Chip Evaluation Center. Dapat mong iabot ito kay Jason. At tandaan, pinakamahalaga, huwag sasagot sa tawag ng sinuman. Huwag kang hihinto sa anumang dahilan. Umalis ka na. Makian, bago natin mahanap ang utak ng lahat ng ito. Sa'yo muna ako magsisimula. Mga kasamang board member, nasa gitna na tayo ng krisis. Kailangan natin ng karapat-dapat na leader. Upang tayo makalampas sa krisis. Tama ba ako? Ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin ko'y hindi na kayo ni Xiaohan. Angkop para iligtas ang Cheney. Diretsuhin mo na. Kailangang ituloy na ang joint venture plan. Tanggapin ang alok ng Alpha Consortium. Hindi pwede. Hindi papayag ang Cheney sa acquisition ng Alpha. Ito'y tahasang pagnanakaw. Pero ito na lang ang solusyon natin. Sa loob ng 48 oras, mapapasa Alpha ang patent. Sa oras na yon, illegal na ang chip research ng Cheney. Kahit masakit ang mga salita ni Jima, ito na lang talaga ang paraan natin. Dapat mabuhay ang kumpanya para may kinabukasan. Ginawa ng Cheney ang sariling chips para tapatan ng foreign patent blockades. Kung gagawin natin ito, sisiyang lang ang lahat ng pagsisikap natin. Ipinagpapahirap mo ang Cheney sa kakaisip mo? Ikaw. Wala kang pinagkaiba kay Xiaohan.
Ginoong Xiao, huwag magparatang ng walang ebidensya. Halika rito. Tingnan ninyo ito, mga kasama. Ma Chen, ano ang magiging depensa mo ngayon? Pagsasabuatan sa dayuhang kapital, pagbagsak ng Chenny, ikaw ang pinakamalaking traidor ng Chenny. Isang larawan lang hindi sapat na patunay. Kayang-kaya itong pekehin ng sinuman. Ginoo, ipinagkatiwala ito ng matandang Ginoong Xiao sa inyo. Layas ka na. Ma Chen, may huling dahilan ka pa ba? Mahalaga ang konteksto dito. Nagsisimula nang bumagsak ang Chenny. Nang humingi ako ng tulong sa Alpha. Inililigtas ko ang Chenny. Wala akong ginawang masama. Ikaw. Tito. Ang ebidensyang ito na ibinigay mo ay hindi sapat para kondenahin si Ma Chen. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Nakuha mo ba ang hinil? Nakuha na, sensitibong material. Dalhin mo agad kay Chance. Nag-aantabay na siguro siya. Sabihin mo kay Chance. Pagkatapos alisin si Makia, manatiling matyaga sa mga susunod na pangyayari. Umalis ka na. Xiao Han, nakauwi ka rin. Sabihin mo sa akin lahat ng nangyari kanina. Naayos na. Tara na't kumain sa bahay ko. Pagkain ang iniisip mo, umuwi ka muna at gamutin ang mga sugat mo. Pamangkin ang pagsubok na ito. Xiao Tians, tawagin mo akong traidor kung gusto mo. O sabihin mong nagtaksil ako sa Chenny. Ngunit lahat ng ginawa ko ay para mabuhay ang Chenny. Ikaw naman, kung makapit ka sa hungkag na ideya ng kasarinlan. Mas mahalaga ba yun kaysa mabuhay? Ma Chen, ipinagbibili mo ang Chenny. Pinaghirapan nating lahat ito. Hindi rin ba buhay ko ang Chenny? Si Xiao Han ay nagpabeya. Si Xiao Tians walang ginawa. Bumoto na tayo. Tanggapin o tutulan ng alok ng Alpha. Ngayon tayo magpapasya. Simulan na ang botohan. Ang sangayon, itaas ang kamay. Ikaw. Sinusuportahan ng tao si Director Xiao. May bagong ebidensyang lumitaw. Director Ma, 2 taon ka nang pumupunta sa Alpha Group. Nakikipagkita kay Han Xia buwan-buwan. Ipinakikita ng footage na nagpapalitan kayo ng lihim na plano. Ito ang patunay. Gusto mong makita? Saan mo nakuha to? Peke ito. Ang asawa ni Miss Jean. May-ari ng Blue Sky Security. Ang ebidensya mula Blue Sky Security. Hindi mapipikon. Ano naman kung totoo? Naglulutas ako ng problema. Ang Chenny, hindi magpapatali sa Alpha Group. Ma Chen, bilang chairman, ika-cancel ko ang shares mo sa Chenny. Tatanggalin ka sa lupon. Wala niya. Ano bang kasalanan ko? Handa na ang lahat ng mga dayuhang investor. Bakit ayaw makipagtulungan ng Chenny? Itinatag ang Chenny para labanan ang mga dayuhang monopolyo sa cheap technology. Yan ang dahilan ng pagkakabuo namin. Malapit nang magbayad ang mga yan. Umalis ka na. Kaya pala lumabas ang mga plano. Si Ma Chen pala ay tauhan ng Alpha. Natanggal na ang ahas. May 40 oras pa tayo. Gagastusan ng walang patid ang Chenny para makuha ang patent rights. Nakasalalay dito ang Chenny. Lahat, kumilos na. Hindi susuko ang Chenny sa dayuhan. Huwag po kayong mag-alala, Ji Xiao. Gagawin namin ang lahat para makahanap ng solusyon. Binibining Jean. Ang tiyuhin ko ba'y nagpagdala pa ng ibang bagay? Wala po. Pagkatapos kay Ma Chen, magpapakalayo muna tayo. Magpapakalayo? Tiyuhin. Ano ba talaga ang balak mo? Jizang, tulungan niyo ako. Kukunin na ako ng korte. Bigo ang operasyon. Nabigo kayong gambale ng Dingsheng Group. Bigo na naman. At palpak ang pagsakop sa Chenny. Sabihin mo. Bakit ka pa nandito? Hindi ko alam si Xiao Han. Ay tatawaring patago. Wala ito sa plano. Ilalabas ka ng mga abogado ko. Tumayo ka. Xiao Han. Aayusin ko siya sa tamang panahon. Salamat po, Jizang. Nagpapasalamat sa suporta ng Alpha. Tingnan natin kung gaano katatag ang Chenny. Pag-aproba ng patent, wala nang Huwag kang gagalaw ha. Kailangan kong tapusin to ng mabilis at pumasok sa gulo na naman sa Dragon Race ngayon. Aray, Ikaw pa ang sasabing masakit, hindi nga ako nagrereklamo. Ang Dragon Rise, makaharap na ito ng malaking problema. Hello? Ano? Nagpupulong ang Alpha at Chenny para sa joint takeover. Nakuha ko. sige na. Pagtagpuin natin ang lahat. Ngayon. Nako, anong pinagkasasabi mo? Bakit ang kalat ng iniisip mo? Hoy, hindi. Hindi ko yun ibig sabihin.
Akala mo ba hindi ko alam ang gusto mong sabihin? Kasi naman, hindi pa nga siya nakakapagdesisyon. Ikaw nakapagplano na ng pagsasama. Hindi talaga. Hindi mo ako naintindihan. Xiao Han, alam mong gulo ang Dragon Race. Pakiusap, magpakabait ka. Bigyan mo muna ng oras. Naiintindihan ko. Lumabas ka, magpapalit ako. Tito, nagpadala ng imbitasyon ng Alpha sa pulong. Nakakuha na sila. 20% na shares sa merkado. Bumili pa ng 19% mula sa Board of Directors. Delikado na ang sitwasyon. Sinasadya nilang pahirapan ka. Manatiling kalmado at huwag magpakita ng kahinaan. Hindi na lang kahinaan ang problema ngayon. Tito, pahirap ng pahirap ang sitwasyon. Kapag bumalik ako, malalaman nila na nagpalit ng leader ang Chenny. Magkakagulo agad ang mga tauhan. Wala na tayong lusot niyan. Oo, Manatiling kalmado. Huwag kang magpanik. Tawagan mo ako kung may mangyari. Ikaw naman, Ji Xiao. Pumayag ka na ba? Hindi ako papayag kailanman. Ma Chen, pagkatapos ng patenteng labanan, ikukulong kita. Sayang naman iyon, dahil ang Alpha Corp ang sasagip sa akin. Pirmahan mo lang ito, sabihin mo ang presyo. Ang Alpha Corp ang sisigat sa lahat. Tungkol naman kay Xiaohan na naghahabol ng babae. Hindi karapat-dapat kay Chenny. Hindi ito tungkol sa pera. Isang duwag na tulad mo, hindi makakaintindi. Pagkaraan ng ilang oras, bagsak na ang stocks ng Chenny. Tingnan mo. Tuluyan ang bumabagsak. Nakalahati na ang shares ng Chenny. Kung patuloy kang lalaban, wala ka ng takas. Talunan ka na rin. Patuloy ang Alpha Corp sa pagbili ng shares araw-araw. Payag ka man o hindi, mamumuno ang Alpha Corp sa 51% na majority stake at kukunin ng Chenny. Ji Xiao, hayaan ang matandang Xiao. May espesyal siyang autoridad. Hiwalay sa shares. Kung nandito si Lu Jia, hindi niya ako pahihintulutan. Magbigay ng ganitong payo. Sandali. Nasaan si Jia? Hindi siya makontak. Mga dagay tumatakas sa lubog. Teens, gumising ka na. Baka nandun na siya. Sa Alpha Corp, nag-a-apply ngayon. Ma Chen. Kahit anong banta mo, hindi ko pipirmahan ito. Sumuko ka na. Tito, halos oras na. Ingatan mo ang sarili mo. Nagkita na naman tayo. Bulugad ng Chenny. Zhanglei, anong dahilan ng pagpunta mo dito? nais kong masaksihan mo ang isang bagay ngayon. Ang iyong araw ng paghatol. Ganyan ka ba katatat? Tara, nagsimula na ang pulong ng pagsanib. Kung ayaw mo, magkakaproblema tayo. Tinatawag nilang pulo, pero hatol pala talaga. Hukuman ng Chenny Face. Paano kung sabihin kong hindi ako pupunta? Magkakaroon tayo ng problema. Bawal ang baril dito. Di ko maaaring takutin ang nobya mo. Pero, alam ko kung saan siya nakatira. Hindi mo ako ilalagay sa kahihiyan, di ba? Matagal nating magkakilala. Walang moral na hangganan. Ito ang paraan ko sa paghahari sa Big Alpha. Xiaohan, dapat kang matuto dito. Naghihintay si Xiao Tian sa pagsanib na pulo. Matatapos na ang lahat para sa inyong magtiyo. Nakalimutan mo na ang huling aral. Anong mga daya ang natitira sa iyo? Matandang Meniakis sa bata. Xiaohan, bibilhin ko ang buong kapitbahayan mo at jijibain hanggang sa lupa. Hindi mo magagawa yan. Anong pumipigil sa akin? Galaw, sa pulong ng pagsanib. Opo, Director Zhang. Boss Xiao, nagkita na naman tayo. Oo nga pala, nasaan ang munting kasintahan mo? Nakarete pa rin? Bantayan mo ang iyong pananalita. Tito. Xiao Han, kasama mo ang Alpha. Nagsasapalaran ang Chenny sa Giki Ampersand. Ngayon panghahamon sa Alpha ay delikado. Pero ipinagkanulo mo ka para sa pansariling kapakinabangan. Si Xiao Han ay laging kasama mo. Nakakapagod siguro. Ano? Fifi, huminahon ka. Di ko ma-explain ngayon. CJ, ihintayin ko ang paliwanag mo. Parang nasira ko ang kinabukasan mo. Wala kang tutol, di ba?
Ang Chenny ay hindi pa sensor. Huwag kang magdiwang ng maaga. Ngayon bilang kinatawan ng Alpha Group, bilang tagapangulo ng pulong, ipinahahayag ko, ang pulong ay sinisimula na. Unang pahayag, matapos maaprubahan ng chief patent, ang restructure ang plan ng Chenny. Pagkatapos ng patent registration ng Alpha, kukumpletuhin namin ang pag-acquire sa Chenny. Ito ang aking handog. Isang 35 palapag, 50 ektaryang pasilidad. Bagong Chenny Chip Center, kasama ang Raymond Group na 7 bilyon na kontrata, Sub-Uro Group na 11 bilyon na kasunduan, Yingman Group na 5 bilyon, Long-Term Strategic Framework. Boro Tech na 15 bilyong yuan Strategic Partnership. Ang bagong Chenny ang maghahari sa industriya. Di tulad ng mga matatandang nanliligaw lang. Ang Alpha ay gumagawa, kayang kumita ng di bababa sa 50 bilyon dito. Sa pamamahala ng Alpha, ang bagong Chenny ay patuloy na umaangat, maliwanag na nagiging isa ng higanti sa industriya ng semiconductor. Hindi pa man asterisk ang Chenny, restruktura na agad ang pinag-uusapan. Kung sabihin kong wakas na ng Chenny, wakas na. Lampas na ang Alpha Group. Paano ninyo nagamit ang mga mandarayang taktika? Sa negosyo, resulta lang ang mahalaga, hindi ang pamamaraan. Mga kinatawan ng Chenny, umupo na kayo. Hindi pa oras yung magsalita, lalo na ikaw, ang umangat dahil sa itsura mo. Gamit ang kabataan at kagandahan para linlangin si Ji Xiao ng Alpha. Yan ang katotohanan. Ano pa ang itatatanggi mo? Fifi, huwag mong pakinggan ang kalokohan nila. Wala ako sa Alpha Group. Itatalaga ng bagong Chenny si Xiaohan bilang GM, para pangasiwaan ng lahat ng operasyon. Direktang mag-uulat sa lupon. Pirmahan mo na ang kontrata, umalis ka ng may dignidad. Ma Chen, kung uulitin mo akong galitin, papatayin kita. Sige gawin mo, maging mamamatay tao ka, at tapusin mo ang Chenny. Ako. Xiao Zi. Ito ang ganti sa paghampas mo kahapon. Hindi mo ako kayang talunin. Baguhan ka pala. Tigilan mo ang katangahan. Si Xiaohan ang mamumuno. Habang ikaw, wala kang makukuha. Tito, wakas na ba talaga tayo? Hindi dapat ganyan magsalita ang mga taga-alpha. Tagapangulo Song, bakit nandito kayo? Tagapangulo Song, para iligtas ang Chenny. Ang Local Automotive Consortium ay bibili ng chips ng Chenny. Ang halaga, 20 yen bilyon. Opisyal na ang anunsyo. Magaling. Sa balitang ito, tataas ang stocks ng Chenny. Xiaohan, ito ba ang counter-attack mo? Napaka-humble, di ba? Yung go. Epektibo naman. Mas mura ang presyo ng Alpha. Bakit Chenny ang pinili? Walang komento. Simula ngayon, tataas ang presyo ng stocks. Hanggang di na kaya ng Alpha. Kapag tumaas na, sasaluhin na ng investors. Kahit gustuhin man ng Alpha. Wala na silang pagkakataon. Kung makalaban ka sa Alpha Corp, matagal ko nang kinamumuhian ng Alpha. Lumabas ka na, o kikilos na ako. Xiao Tians, pagsisisihan mo to, panunuurin kung bumagsak ang Chenny. Tagapangulo So, kayo ang nagligtas sa Chenny, sa ngalan ng Chenny. Salamat po, may nagutos lang sa akin, huwag kayong magpasalamat. Pero ngayon, sino ang magproprotekta sa akin? Tians, may mensahe para sa'yo, maging matyaga ka. Huwag magpakita ng kahinaan, baka masayang ang lahat. Naiintindihan ko. Nakakuha tayo ng oras. Isang order lang. Hindi magbabago ang resulta. Ngayon, malugod nating tanggapin ang GM ng New Chenny, Xiaohan, para magtalumpati. Hindi ako nagtatrabaho para sa'yo. Walang epekto ang panunukso mo. Masama pakiramdam ko. Uuna na ako. Xiaohan, ayaw mong magtrabaho para sa akin o mabubuhay ka sa girlfriend mo? Zhang Li, tandaan mo ito. Hindi mo makukuha ang Tianyi ngayon. Sige, may bayag ka pala. Han Xia, sa loob ng 10 minuto, gustong kong mabangkarote ang Dingsheng. Nangahas kang galawin ang Dingsheng. Anong problema? Lolo, pinoprotektahan mo ang kabit mo o takot kang mawalan ng sustento? Hansia, huwag kang magmayabang pagkatapos kong tapusin si Alpha. Ikaw ang susunod. Xiaohan, sabi ko na nga ba, papanoorin kitang masaksihan ang pagbagsak ng Chenny. Zhang Lei, panasan mo yung ngisi mo, hindi pa pinalang resulta ng pagsusuri. Xiaohan, walang galang na pamangkin.
Makinig kang mabuti, Zhang Lei. Hinding-hindi yuyuko ang Chenny sa Alpha. Ano ba yan? Pamangkin. Bata ka, hindi mo ako kasing level. Sarahan mo ang bibig mo. Kausap ko ang tiyuhin mo. Xiao Zi. Hindi natututo si Zhang Lei. Pagkatalo lang ang makakapagturo sa kanya. Ito ang pinakamalaking deal ko sa loob ng 10 taon. Paano ako matatalo? Di mo napansin may nawawala sa Ten. 10 minuto na lang, ipapahayag na ni Emir Jason ang huling resulta. Xiaohan, ano pang mga daya ang natitira sa'yo? Huwag magmadali, manatili ka lang dito, at panoorin ang kahinatnan. Alamin ka agad kung sino ang nawawala sa Chenny. Opo. Mga panakot lang yan. Patay na si Chenny sa mata ng lahat. Huwag nang umaksyon, Chairman Zhang. Tama, kapag ipinahayag na ni Chairman Jason. Tapos na ang lahat, mukhang lubusang, gigipitin ng Alpha Group si Chenny. Di natin sila kakayanin. Internasyonal na korporasyon sila. Tito, may iba ka pang plano? Sunod, susuriin natin ang disenyong patent ng Alpha Group para sa chip. Maupo na po tayong lahat. Mga delegado, iboto na ang inyong desisyon. Nabigay na ang desisyon sa patent ng chip. Ngayon, si Chairman Jason ang maglalabas ng patent license ng Alpha. Xiaohan, mawawala ang lahat sa iyo. Babangon ng bagong Chenny mula sa abo. Ipinahahayag ko ang pagpapahinga sa pagsusuri. Paano tayo magpapahinga? Malinaw na ipinakita ng botohan na sa Alpha ang karapatang patent. Zhang Lei, sinabi ko na sa'yo. Ang Chenny ay hindi pa nga. Xiaohan, anong ginawa mo? Idineklara kong hindi balido ang botohan. Si Jia pala. Lihim siyang dumalo sa puso. Ang mga dokumento ng Alpha Consortium ay salungat sa disenyo ng Chenny na bigo ang patent application. Paano ito nangyari? Bakit po walang bisa ni Chairman Jason? Zhang Lei. Natalo ka na. Tito, si Jia pala ang asimong baraha mo. Dahil wala namang patenteng microchip, anunsyo ng Automotive Association ang pagwawakas ng ugnayan sa Alpha. Xiao Zi. Sa ngalan ng Chenny, isasakdal ko sina Ma Chen at Hansia sa corporate espionage. Oras na para harapin ninyo ang bunga. Huwag asahan ang proteksyon ng Alpha. Ngayong araw, wala sa inyo ang makatatakas. Zhang, ibinalik ko na ang mga shares ko sa Chenny. Para sa planong ito. Ninakaw ko ang mga blueprints ng chip para sa... Ayaw kong makulong. 30 taong sentensya ang corporate spine. Mabubulok kayo sa bilangguan ng ilang dekada. Zhang, kailangan mong protektahan ako. Zhang Lei, diretsuhin mo ako. Isusuko mo ba siya? Ma Chen, bakit hindi mo na-intercept ang mga file? Na-intercept ko na po, may copy ang naipadala na. Walang kwenta na tong dalawang to. Kunin nyo kung gusto nyo. Xiaohan, ang galing ng kontra-attack mo. Nagpadugo mo ako. Masakit ba? Hindi sapat. Naalala mo nung sinuntok mo si Xiao Zi? Mag-sorry ka na, at umalis ka na. Kung hindi, magdudusa ang Alpha Group. Pasensya na. Ginoong Xiao, ako ang nagtayo ng Chenny. Alalahanin mo ang ating kasaysayan. Magkakaanak ako ng tagapagmana mo. Kunin mo ako. Ay patawad mo ako. 2 ahas kayong nagtutulungan. Nakakadiri, may kapalit ang bawat aksyon. Magsaya kayo sa kulungan. Security, dalhin nyo sila sa pulisya. Maghain agad ng demanda. Xiao Zi, asikasuhin mo to, pupunta ako sa Dinshen. Huwag kang umiyak. Tapos na ang lahat.
Anong ibig mong sabihin na tapos? Nabubuwag na ang Dragon Race sa panahon ko. Maghahanap ako ng bubungang tatalunan. Huwag mo akong pigilan. Hindi naman ganoon kasama. Pangahas ka at nagpakita ka dito. Taksil ka. Teka. Totoo ang sinasabi ko. Tignan mo ang presyo ng stocks kung di ka naniniwala. Linawin natin. Kung sakupin mo ang New Tyranny, pagsisihan mo to sigurado. Paano buhi pa ang Tianyi? Umaakyat ang stocks ng Dragon Rise. Kita mo. Hindi ako nagsinungaling. Ikaw ba ang nagpasok sa Alpha Group para punduhan ang parehong kumpanya pagkatapos sakupin ang Tianyi? Hindi mo ba ako mapagkatiwalaan kahit minsan? Ito, Corporate espionage. Bubulok sila sa bilangguan. Naiintindihan mo na ang lahat. mukhang si Xiao ang nagligtas. Ligtas na ang Dragon Rise at Tianyi ngayon. Di ko akalaing madaig mo sila. Bumalik ang Chenny ng napakagaling. Galing talaga. Alam mo kung sinong kalaban mo. Ikaw. May iba pang gagawin ang Chenny. Dapat ka nang bumalik. Oo. Si Xiao pala. Salamat. Ako ang nanguna sa pagbagsak ng Alpha Group. Tigilan kang magyabang. Pero, nakatulong ka ng Pero si Xiao ang tunay na bayani. Pero Xiao Han. Salamat sa pagsagip mo ulit. Muli mong iniligtas ang Dragon Rise. Kaya ngayon, pwede na nating pag-usapan ang sarili nating usapan. Kami. Anong problema? Ngayon ka pa atras, kagabi nakitulog ka sa akin at ayaw umalis. Ngayon ganyan ka na? Hindi. Parang. Biglaan masyado. Anong sinasabi mo? Baka naman. Ayaw mo sa akin. Hindi. Aminado ako, may nararamdaman ako sa'yo, pero bago lang itong lahat. Pero. Ako. Ikaw. Wala akong paki sa edad mo. Bakit ako dapat? Wag na. Maswerte ka at mabait ang mood ko ngayon. Ang premium, halikan mo ako ngayon. Wag na pala, ang pangit ng mukha mo. Mag-ahi ka muna. Bakit biglang nagbago? Magdesisyon ka na. CJ, bukas ng hapon, kita tayo sa kapehan. Aayusin ko muna ang dingsheng. Tapos, wag mo akong I-stand up. Ang mga bata ngayon. Ang lalandi na. Xiaomi. 5 taon, akala ko habang buhay, magtitinda ng barbecue. Pabayaan ang oras. Noong aalis ka, sinabi mo, kalimutan mo na ang lungkot, magpatuloy ka na. Pero sa puso ko, gets ko, sundin kita. Fei, narinig kong may nobyo ka, na mas matanda sa'yo ng 10 taon. Wise ba talaga yon sa ganong kalaking agwat ng edad kung hindi ka man lang paggastusan? Dapat umalis ka na. Inimbitahan ko kayo dito. Para masuri siyang maayos, hindi ang kayamanan niya, kundi ang pagkatao niya. Fei, 30 anyos ka na. At executive pa sa Dingsheng Group, huwag kang magpakumbaba, grabe naman. Sa estado mo, mga manliligaw mo'y pwedeng pumila ng paikot, ba't mo pipiliin isang batugang walang futuro? Paumanhin na huli ako, may inasikaso sa Tianyi. Kumusta? Ako si Xiao Han, nobyo ni Fifi. Walang problema, maupo ka. Xiao Han. Executive ka sa Chenny, galing ka sa meeting. Hindi naman, team building lang, para sa kanilang selebrasyon. May restaurant ka. Gaano kalaki yon? Maliit lang, isang hearing stand. Masarap ang luto, dapat mong tikma. Minsan, Ayaw ko ng mamantika. Fei, nobyo mo pala, may-ari ng barbecue stand. Biro lang to, di ba? Hindi biro, seryoso ako. Fei, may hinahawakan ba siya? Kompromiso mo, hubad na litrato. Man, anong kalokohan ang sinasabi mo? Dalisay ang aming relasyon. Fei, nawawala ka na ba sa sarili mo? Walang pera ang matandang ito, at pangit pa ang itsura. Anong nakikita mo sa kanya, dahil hindi siya naghuhugas ng paa bago matulog? Man, alam kong nag-aalala ka sa kinabukasan ko. Pero ngayon ay ayokong mag-isip ng ibang ba. Sige, naiintindihan ko. Tutulungan ka naming ni Euro ngayon. Mister, inimbita kami ni Fei dito bilang matalik niyang kaibigan. Nasaan ang welcome gift namin? taos puso akong humihingi ng paumanhi. Maaari kayong umorder ng kahit ako ang sasagot. Ipapadala ko agad ang mga regalo. Jia, maghanda ng 3 regalo. Para sa Ruan Scaff, para sa mga dalaga. Nakikita mo Fei, walang katapatan ng lalaki mo. Magdudusa ka kung magpapakatanga ka. Hindi man lang magaya ng maayos na tawag. Hindi ko maintindihan ang gusto mong palabasin. Halatang halata. Ang bag na ito ay 190,000 yen bawat isa. Bumili ng 3 para tig-isa kami. Yan ang tunay na katapatan. Manliligaw ng walang gagastusin. Ang ating Fei ay CEO ng Dynasty Holdings. Wala ka sa kanyang level.
Kuripot mong matanda ka. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Fifi, ang dalawang kaibigan mo. Anong ibig mong sabihin? Sino ang nagbabanta sa'yo? Nandito kami para subukin ang iyong katapatan. Kung magpapadala si Feifei sa biglaang desisyon at mapapangasawa ang maling tao, Xiao Han, huwag mong isiping masama. Nag-aalala lang sila para sa akin. Hindi ko napansin yon. Nagmamalasakit pala sila sa'yo. Feifei, ang katapatan ang pinakamahalaga sa pag-aasawa. Naglabas ang boyfriend ko na mahigit 100,000 noong nakaraang buwan para sa bag na ito para sa akin. Ginoong old fashion. Ano ang nabigay mo kay Feifei? Mga coupon ng inihaw na pusit. Baka naman, $5 coupon ng Ferrari. Nabanggit ko na, nakahanda na ang mga regalo. At ang mga handog ko, 10 beses na mas maganda kaysa sa bag. Sobra na ito, Feifei. Ang kulit ng jowa mo, 10 beses mas maganda. Kung mabibigyan ka niya ng 10% nito, maniniwala na ako sa kanyang katapatan. Dumating na ang mga regalo ko. Ginamit niya siguro, delivery service. Hindi ito mapagkakatiwalaan. Mga regalo ni Ji Xiao para sa inyo, 10 taong VIP card sa Tianbao Hotel. Pwedeng gamitin ang card na to sa lahat ng branch. Libreng stay sa mga premium suite. Tanggapin niyo po itong regalo. Peke ba itong card na to? Feifei, ang galing ng boyfriend mo magpabilib. Ang sosyal ng handog niya, magsaya kayong apat, Mr. Xiao, tawag lang kayo anytime. Yung tito. Itong Skyland Hotel card. Libre ba lahat dito sa card na to? Para sa transaksyong 500,000 pababa. Libre lahat. Libre din ba tong mga kape kasama ang Luanzi sa Skyland Hotel? Gusto nyo pa ng kape? I charge nyo lahat sa card na to. Bigay nyo yung pinakamahal, isang order bawat class. Hindi nyo kilala tong card, ito ang pinaka-superior na VIP card. Pakikuha nga ang manager nyo, malamang di pa kayo nakakita nito. Mga ma'am, paumanhin po, hindi to biro, 6 na taon na ako dito, at di pa ko nakakita ng ganyan. Di tumatanggap ng unverified accounts. Bawal ang peking cards. Cash na lang po sa counter. Peke pala. Buti na check ko. Muntik na naman ako maloko. Xiao Han, ano to? Di pa rin nauunawaan ni Faith. Niloloko tayo ng peking card. Xiao Han, paano mo nagawa to? Sinabi ko nang hindi ako interesado sa pera ngayon. Bakit ka umabot sa ganito? Sabi ko sa'yo, may visa ang card na to. Oo, tunay nga yung card. Sa barbecue stall mo lang gagana yan, no? Manager Son, pumunta ka sa Luanzi. Patunayan mo. Tama na. Wala nang saysay. Ang pagstay pa dito, sayang lang ang oras natin. Teka, binibiro lang kayo ni Xiao Han. Nagloloko sa amin. Ginagawa niyang tanga kaming tatlo ngayon. Pagkatapos ng kasal, kayo naman ng mga anak mo ang pagtatawanan. Fifi. Mula nang magkakilala tayo, hindi kita niloko kailanman. Bigyan mo ako ng ilang minuto. Pagdating ni Manager Son, patutunayan natin, tunay ang card na to. Tigil, Xiao Han, huwag kang gumamit ng artista para takpan ang kasinungalingan. Mga artista, Akala mo bulag ako. Xiao Han, ang ganda ng palabas mo ngayon kung pakakasalan ka ni Feifei. Wala na siyang pag-asa. Xiao Han, binigay ko na sa'yo ang spy. Ipawalang bisa mo ang anti-competition claims laban sa Alpha. Magbibigay ako ng 8 bilyon na bayad pinsala. hindi ito tungkol sa pera. 8 bilyon man o 5 bilyon, ayusin mo to sa paggawa mo ng isang bagay para sa akin. Samahan mo ako sa libingan. Gusto mong mag-usap, puntahan mo ako sa Luanzi. 8 bilyon dito, 5 bilyon doon. Laro lang ba to sa'yo? Akala mo ba, naglalaro lang ako sa'yo? Tama na tol, sawa na kami sa pag-aaksaya ng oras dito. Para klaro, Ayaw ko sa pagpapakasal mo Ang negosyo namin ni Fifi ay hindi pakialam mo. Nandito kayo ngayon bilang mga kasama lamang, hindi para magpasya. Huwag kang magmalaki. Huwag mong bulahin ang aming Feifei. Habang nandito kami ngayon, hindi mo makakamtan ang gusto mo. Tama. Fifi, labas tayo para mag-usap. Xiao Han, naisip ko. At napagtanto ko. Nagpadalos-dalos ako noon. Ano bang pagkakamali ko? Ano namang tama ang ginawa mo? Itong peking card pala, patunay na hindi ka naging tapat sa akin. paumanhin, mga binibini. Inarkila ng Alpha ang lugar ngayon. Mangyaring umalis na kayo. Zhanglei, hindi ka nag-isa rito, di ba? Kilalang kilala mo ako. Xiao Han, nandito na ang mga tao ng Alpha. Hindi ka ba dapat umalis? Ako ang nag-anyaya sa kanila. Bakit pa ako alis?
Ikaw, Fei, huwag mo pansinin ang borong ito. Umalis na tayo rito agad. Nag-aalok ang Alpha ng 8 bilyon para i-withdraw ng Chenny ang kaso. Dagdag pa rito. 30 bilyong dolyares na lisensya sa chip. Hindi ka talaga susuko, no? Nagnanakaw pa rin ng chips ng Chenny. Kung wala ang license ang iyon, di ko matutupad ang mga order. Xiao Han, huwag mo akong ilagay sa alanganin. Hindi kita pinapahirapan. Ang kinakaharap mo ngayon ay resulta ng mga ginawa mo. Wala kang tapat na paghingi ng tawad. Ayoko sa mga taong walang katapat. Magsasorry ako para saan? Sa'yo o kay Xiaomei? Bakit laging nakaraan ang pinag-uusapan? Naaalala ko noong 5 taon nakalipas. Nang nasa operasyon si Xiaomi sa ospital, pinagkakitaan mo ang kumpanya ng kuryente para patayin ang kuryente ng ospital. Sige na, noong panahong yun para mapatamba ka, mga pamamaraan ko'y sobra na. Meron lang, maliliit na sagabal. Mga sagabal, gusto mo mamatay si Xiaomi, inabala mo ako para mawala sa ayos. Mawala ng kontrol sa Alpha. Para makapaghari-harian ka. Hindi ko malilimutan ang nakaraan, dahil hindi ko makakalimutan. Ang libing ni Xiaomi. Lumipas na yang mga yan, hayaang mapahinga na ang yumao. Xiao Han, kung wala akong permiso sa pagtatapos ng araw, wawakasan ko ang Alpha. Kapag handa ka ng magpakumbaba, hanapin mo ako. Anong ibig mong sabihin sa pagpapakumbaba? Magpapatira pa ako sa puntod ni Xiaomei? Luluhod ka at magsisi sa punto ni Xiaomi. Magbibitiw bilang chairman ng Alpha. Mawawala ng panghabang panahon at ibalik mo ang lahat ng ninakaw mo. Hindi mangyayari yan. Sa akin na... Kung maghihintay ka, walang hanggan ang paghihintay. Walang mamadali. Hindi na kita ihahati. Ginang, Li, hindi ba kasama niyo si Ji Xiao? si Ixiao, ang tinutukoy mo ba ay? Tagapamahala son, kanino po kayo tumatawag ng G-Shock? Hindi ba kayong lahat ay kasama ni Ji Xiao? Nga pala, munting tagapamahala. Pwede mo bang bayaran ang kape ni Xiaohan para sa akin? Baka maubusan ng pera si Xiaohan mamaya. Hindi na. Dahil kayo ay Black Diamond card holder, lahat ng transaksyon sa ilalim ng 500,000 ay libre sa Tianbao. Ano? Totoo pala ang card na ito. Tama. Sa buong bansa, wala pang 600 may ganitong card. Sila ang pinakamamahalang VIP ng Tianbao. Eh bakit tayo nakatayo rito? Magmadali kayo at humingi ng tawad sa gwapong tiyuhin. Tiyuhin, sino bang nagbabawi ng red along ibinigay na? Hindi mo ba sinabing peke ang card na ito? Kung ayaw mo, ibibigay ko na lang sa iba. Biro lang iyon. Huwag mong Fei, bilisan mo, pumunta ka riyan. Ano na nangyayari sa inyong dalawa? Maliit na pagsubok ito galing kay Fei. Pagsubok sa katapatan, naiintindihan mo para malaman kung si Ginoong Li ay tunay na nakatuon sa iyo. Pagsubok sa katapatan. Tama yan, Fei, huwag mong biguin ang aming mabuting hangarin. Kung ikaw at si Ginoong Li ay magkatuluyan, lubos kong sinusuportahan. Ako rin, sang-ayon ako. Sigurado ba kayong dalawa na hindi ito dahil sa mga nakatagong dahilan ang nagbago ng isip niyo? Ginoong Li, minamaliit mo kami. Kami ay tunay na, nagnanais kayong dalawa. Na maging masaya ng magkasama. Salamat sa inyong pagmamalasakit. Tatanggapin ko ang inyong taimtim na pagpapala. Ginoong Li, sa palagay ko maihigit pa. Ano ang ibig mong sabihin? Halimbawa na yung black card, ang totoong halaga nito'y napakalaki. Ngunit, kailangan mo ng espesyal na pribilehiyo para makakuha nito. Aminin mo ang katotohanan. Ano ba talaga ang iyong kalagayan? Gusto mo ng totoong katotohanan? Ginoong Xiao, tulong. Anong gusto mo? Jia, anong nangyayari dito? Hindi ko alam. Hinaharangan nila ang Chenny para hulihin ako. Umalis ka na o tatawag ako ng pulis. Kung matalino ka, lumayas ka na ngayon. Ang aming South City Fight Club ay hindi mo pwedeng balasahin. Taga South City Fight Club ka at alila ni Laux. Xiaohan, huwag mo silang guluhin. Baka lumaki pa ito. Huminahon ka. Kilala ko ang amo nila. Tawag lang ang kailangan. Putang inang matanda ka. Kilala mo ba ang amo namin? Nagsisinungaling ka. Kung tunay kang taga South City Fight Club, di mo sana ginulo ang araw ko. Sinabing hulihin mo. Nagpapasikip ka pa? Boss, may problema. Nagpapakabayani? Tol, akala mo, maliligtas mo siya? Ako. Ano ngayon? Eto usapan, bigyan mo magandang dahilan. At pakakawalan kita. Anak ito ng kaibigan ko. Sapat na ba yun? Hindi pa nga, dagdagan mo. Taga Chenny Group siya. Di mo siya pwedeng kunin. Wala akong pakialam kung saan siya nagtatrabaho. Makinig ka, kung mahina ang dahilan mo, huling pagkakataon mo na, di na kayo aalis dito. Kilala ko si Laoxu. Sapat na ba yun? Payagan mo kaming umalis at di ko sasabihin kay Laoxu. Sige, tama na yan. Lumayas kayo.
Nakita mo yon? Para madaig ang matandang to, tirahin sa likod. Mabilis, tumpak, at walang awa. Walang delikadesa. Matigas ang katawan ng matandang to. Ganito ba kayo turuan, Nixu? Ako ang nagtatakda ng rules ko. Anong kailangan mo sa akin? Magkano para iwanan niyo si Jaja? Walang kwenta yan. Kapag tinarget na kayo ng mga bitring to, hindi na kayo tatalikuran. Tama ka dyan. Bakit ka magbibitaw ng nasa panga mo na? Tsaka, ang halagang hinihingi namin. Wala kang pambayad niyan. Mukhang tatawagan ko na si Xu mismo. Siya ang magpapaamo sa asong ulol nyo. Su, si Su Baichuan na pinuno namin. Nagulat ka. Nakilala ko boss nyo. Ang dila nitong matanda ang galing. Puro kalokohan. Kaya pala nabighani yung babae. Su, nasa South Bronx Street ako. Kinukulit ako ng mga tauhan mo. Ayos mo tong kalat mo. Paparating na. 3 minuto. 3 minuto. Si Xu mismo ang pupunta. Sa loob ng 3 minutong yon, huwag kang magpakapuso. Kung hindi, pagsisisihan mo. 3 minuto. Mabubuwal ka. Sa loob ng 3 segundo. Maliban kay Lu Jia, kailangang pakalmayin tong dalawang to. Hindi ka ba natatakot kay Lao Xu? Oo naman, pero mas takot ako sa hindi pagkabayad. Akala mo, matatakot ako sa tawag? Walang epek yan sa akin. Tera ng mga pre. Ano ba? Sa 3 minuto, lahat kayo, si Lao Xu mismo ang bahala sa inyo. Hindi niya talaga kilala si Su, di ba? Kung kaibigan talaga niya si Su, delikado tayo. Oy, ano problema? Huwag kang makulit. Huwag mong galawin si Mr. Xiao. Ikaw si Mr. Xiao? Ako si Xiao Han. Gusto pa nyo? Bago pa dumating si Lao Zu, sakalin nyo, pag dumating si Lao Zu, sabihin mo pinalaya namin si Mr. Xiao. Gets, bilis. Hans lang ah. Bingi ka ba? Pabulit. Kiao Hai, malinaw na sinabi ko sa telepono, huwag mong galawin si Ji Xiao. Akala mo kaya mo ako? Boss Su, hindi ako uurong. Isang salita pa at papatayin kita. Sino ang nag-utos sa'yo? Hulaan mo. Hindi mo malalaman. Si Zhang Lei ng Alpha, di ba? Pinapapatay ako ng alpha. Siya lang ang suspect. Eh ano kung ako? 100 milyon ang bayad dito. Mas maigi kaysa magsuntukan. Hati tayo 50 hanggang 50, boss. Kilala mo ba si Ji Xiao? Siya ang may-ari ng Chenny Group. CEO Xiao ang namumuno sa Chenny. 100 bilyong dolyares ang Chenny sa kanya. Sui, kontrolin mo mga tauhan mo. Makakamatay ang kalokohan. Tama ka, Ji Xiao. Mag-aaral ako sa pagkakamaling ito. Nag-isa lang si Kiao Hai. Lumuhod kayo kay Ji Xiao. Magmano ng 10 beses bago usap. Patawarin mo ako, Ji Xiao. Nagkamali ako. Sumuko ka na, hindi hahayaan si Xu gumanti. Sumusunod na tayo sa batas. Naiintindihan ko. Boss Xiao, padala na ang bayad pinsala. Aalis na ako kung wala nang iba. Sa inyo na ang kompensasyon. Isalban niyo ang mga tauhan ko. Opo, sir. Jia, sumama ka sa kanila. Ligtas ka na. Masaya bang Hindi ko sinadyang maglihim ng anuman. Wala lang talagang pagkakataon. Tama na. Gusto mo lang magpanggap na undercover boss. Kung totoo ka talaga, bakit di mo inamin ang pagkatao? Noong unang pagkikita natin, Kung hindi sumulpot si Alpha, hindi sana ako makikialam sa Tenny. sabihin mo na ang gusto mo. Bakit hindi mo maintindihan? Hindi ko sinasadyang magtago ng anuman. Xiao Han, hindi ako pera lang ang habol. Ayoko sa mga sinungaling. Medyo sumasakit ang ulo ko. Xiao Han, anong nangyari? Xiao Han. Xiao Han, gising ka na. Okay ka lang ba? Anong nangyari sa akin? Ayon sa doktor ko, malubha ang head trauma, bahagyang concussion. Ngayong gising ka na, aalis na ako. Pasyente na ako ngayon. Sa pangalan ng pagkatao, dapat alagaan mo ako. Hindi sana kita ginulo kagabi kung hindi ka nahimatay. Okay lang, hindi ko naman inisip masyado. Siyempre, hindi. Ang pagtago mo ng tunay na pagkatao. Hindi pa tapos ito. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Pag-isipan ko muna ng mabuti. Kailangan kong asikasuhin ang sariling mga gawain. Ano ng problema? Zhang Li. Alpha, panahon na para magbayaran. Ni isang tao di mo pa mahuli? Bakit? Sa loob ng 5 taon, kahit anong gawin ko, laging hinaharang ni Xiao Han. Ginoong Zhang. Dahil nabigo ang usapan, bakit di natin guluhin lahat? Ginoong Zhang. Biro lang yon. Huwag mong dibdibin.
Ipaliwanag mo paano guluhin ang sistema. Ang ibig kong sabihin, kailangang bunutin ang ugat ng problema. Sangayon ka ba? Oo nga pala. Lubusang pagpuksa. Mga matatandang hayop sa Wall Street, wala namang paki sa pagdanak ng dugo. Bakit ako magpipigil? Exact, kung gayon Ginoong Zhang. Ako. Batang hamog. Ikaw bahala sa paghuli sa kanila. Ako ang hahanap ng mga short seller. Para targetan ng Chenny. Pagkatapos nito, ilalabas ko ang pinsan mo. Ginoong Zhang, ang paglaya ng pinsan ko ay pangalawa lang. Ang importante ay ang walang awa mong determinasyon, nagpapaalala sa aking kabataan. Kaya, pagkatapos nating tapusin to, ikaw na ang mamamahala sa Chenny. Salamat sa promotion. Kung gayon ay, para sa operasyong ito, bibigyan kita ng 500 milyon. Kunin mo ang lahat ng bihasang manduruges. Huwag kang mag-alala. Panoorin mo lang ang palabas ko. Tara na. Xiao Han. Gagawin kitang sumunod. O pala. Matapos ang maingat na pagsusuri, buong-buo nating isanib ang Dingsheng sa Chenny. Ating pangasiwaan ang pagpapatayo ng semiconductor campus ng Chenny. Matibay na plano, walang kapintasang napamahalaan mo sa Dingsheng sa mga nakaraang taon. Ligtas ito sa'yo. Xiaos, Tito, may emergency. Pinupuntirya na ang Chenny ng malalaking dayuhang investor. Mabilis na bumabagsak ang presyo ng stocks. subaybayan ang pinagmulan ng pondo. Maraming anonymous na channel. Nagdodoble ng mabilis ang short selling funds. Huminahon ka, Xiaos. Tandaan mo ito, mananatiling malaya ang Chenny sa paggawa ng semiconductor. Ang pinakamahina nating punto, ang siya ring ating huling sandata. Tama ang aking hinala. Pinipilit ni Zhang Li ang mutual destruction. Hindi urong ang Alpha Corp. Nagsisimula pa lamang ang digmaang ito. Chairman Xiao. Handa na ba ang sasakyan? Naghihintay na ang sasakyan sa baba. Maaari na tayong pumunta sa Chenny. Jia, maputla ka. Nakikirot pa rin ang kagabihan. Babawi rin ako sa susunod na araw. Huwag mo akong alalahanin. Sigurado ka bang... Kailangan kong pumunta sa Sea-Ray. Mauna na kayo, masama pakiramdam ko. Huwag mong kalimutan ang jacket. Tara na, Jia. Baka dapat samahan natin si Ji Xiao. Nasa TI lang siya. Mauna na tayong lumabas. CJ. Sana hindi natin ito kailanganin. Nasa ilalim ng paso ang susi. Ji Xiao. Ako, paumanhin talaga. Xiao Han, nagkita na naman tayo. Ikaw pala. Anong nangyayari dito? Baliw ka ba, babae? Para sa muling pagsisimula ni na Chenny at Alpha, ang tigas ninyong lahat ng ulo. Wala akong choice kundi gumamit ng dahas. Fei. Dinukot niya ang buong pamilya ko. Wala na akong ibang nagawa. Wala talagang pinagkakautangan si Zhang Li. Puta, bilasin mo. Jia, maneho ka na. Pamangkin, bakit malungkot ang mukha mo? Anong problema? Zhang Lei, napakababa. Gumagamit ka ng mga palihim na taktika? Anong taktika? Ikaw, dumating ako rito ng tapat para pag-usapan ng pagtutulungan. Ako, Ginoong Xiao. pamangkin, tayo lang na magtutulungan ang makakalaban. Sa short selling sa Wall Street, pag-isipan mong mabuti ito. Hindi kailangan ng Chenny ng tulong mo. Huwag mo akong lokohin. Sino ang nag-imbita ng mga short seller laban sa Chenny? Halatang halata na. Anong magagawa mo kung malaman mo man? Anong kaya mong gawin? Hindi papayag ang Wall Street na makatakas ang kahit anong kumpanya ng semiconductor sa kanilang kontrol. Ganito sa buong mundo. Hindi eksepsyon ng Chenny. Ians, bata ka pa. Huwag mong hayaang wasakin ka ng tsunami na ito. Payagan ng Chenny na sumabay sa globalisasyon. Ilulunsad ka ng Alpha sa entablado ng mundo. Ito ba ang kondisyon para pakawalan ng tiyo ko? Wala akong komento dyan. Pero parang ganoon nga. Masyadong tuso si Ginoong Xiao. Walang naiwang butas. May 24 na oras kang magdesisyon pagkalipas ng 24 na oras. Lubusang bagsak o masayang wakas. Ikaw ang pipili.
Tio, sa'yo dapat ang Chenny Group. Kung nililigtas ka ng pagbenta ng Chenny. Ginoong Xiao. Inalok ako ni Zhang Lei ng 1 bilyon para huwag makialam. Ang lalaking yun, pinakatuso at walang awa sa lahat ng nakilala ko. Mga pressure points ng Chenny at ang assassin ay parehong sariling sistema. Tio, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Itinataboy ba ni CEO Xiao ang Chenny sa pagkalipol para muling mabuhay? Ang kamatayan ay kamatayan, ang buhay ay buhay. Sa capital markets, bihira ang tunay na pagkabuhay muli. May mas malalim na kahulugan ng mga salita mo, Tio. Hindi nakakayanin ni CEO Xiao. Mag-press conference tayo at tanggalin ang independent R&D branding. Wala na talagang pag-asa. Press conference. Tama, bakit hindi ko naisip yun? Direktor Pang, ikaw ang tagapagligtas ng Chenny. Binigyan mo ako ng liwanag sa kritikal na sandali. Ikonekta mo agad ako sa lahat ng maaabot na kliyente. Magsasagawa ako ng Chief Industry Sovereignty Summit. Sa loob ng 1 oras, lahat ng industry leader ay dapat nasa kwartong ito. Mga negosyante, CEO, mamumuhunan, nilalabanan ng Chenny ang dayuhang kapital. Gusto nilang puksain ang ating sariling cheap brand. Tiens, karamihan sa amin dito ay malalapit na kaibigan ni Xiao Han. Diretsuhin mo na, hindi na pwedeng mag-aantay ang Chenny. Pondo o proteksyon sa reputasyon, tutulong kami sa anumang paraan. Hindi natin papayag ang mangibabaw ang mga dayuhan. Mga Ginoo, kailangan ko ang inyong pagtutulungan para patasin ang stock price ng Chenny at maglabas ng pinag-isang pahayag sa deklarasyon ng Sovereignty Defense War. Tiens, naniniwala si Xiao Han sa iyo. Sinusuportahan ito ng Auto Association. Kasama ako dito. Lalaban tayo hanggang mga kaibigan ng Chenny Group. Salamat sa pagsuporta sa Chenny. Ako si Xiao Tiens. Salamat sa inyong lahat. Walang anuman. Malaki ang naitulong sa amin ni Xiao Han. Panahon ng gumanti. Sabihin sa lahat na sakupin ng mga headline. Ayusin agad ang krisis na ito. Oo. Mga nakatatanda, isa pang hiling. Balak kunin ng Chenny ang Alpha Corp. Kailangan ko ang buong Bigyan mo ako ng sagot ngayon, Dick. paliwanag. Kailangan namin ng katiyakan dito. Sagutin mo ako dito mismo. Tong Lee, patuloy na tumataas ang stock ng Chenny. Dumaragsa ang dayuhang puhunan. Nabigo ang short selling plan. Tapos na kayo ni Zhang Lei. Eh ano ngayon? Ang resulta ng laban na ito ay hindi tungkol sa presyo ng stock. Tungkol ito sa transfer agreement mo. Hindi ko inakalang ganito kakatalino. Makinig ka sa akin. Bawat salita ni CEO Zhang ay nakaukit sa isip ko. Ang mga lobo ng Wall Street ay banta lang kay Xiao Tiens. Pero ikaw, ang tunay na susi nito, hindi ba't ikaw ang matalino? Gamitin mo yung talino mo. Isang tao na may tibak, di kayang labanan ng hukbo. Tong Lee, mananatili ka ba sa masamang landas? Nasa tamang daan ako ng tagumpay. Tama na ang salitaan. Pirmahan mo na ang kontrata. Pababayaan ko kayong mabuhay. Xiao Han, di na makakapit pa si Jiajia. Wala na talaga akong ibang opsyon. Huwag ka nang mag-atubili. Mamamatay tao na ang tawag sa'yo. Hindi ako naniniwala. Tigilan mo yung pagkaulo. 1 bilyon sa Blue Sky. Hindi kailanman. Hindi ba ito si Jin Kiawer? Kinuha mo ang pera ni Jizang tapos naglakas loob ka pang pumunta? Hindi ka ba natatakot na habulin ka ni Jizang? Ang tanga mo ba para hindi maintindihan ang sitwasyon? Alam mo ba kung sino ang may kontrol ngayon? Sandali lang, hindi ko ba binarag yung cellphone mo? Paano mo kami nasundan? Walang butas ang plano ni Lolo Xiao. Akala mo magagawa mong sirain ng isang tanga mong katulad mo. Paslit ka. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko kayang talunin ng isang putahing katulad mo. Subukan mo nga. Mahigit 100 tao namin ang nasa labas. Sige, Jin Kiawer. Hindi ko inakalang ganto kalayo ang mararating mo. Galing pa sa traidor. Sino nagsabing pwede kang umalis? Tong Lei, ngayon naman ang turno kong gumanti. Kuya Xiao, nagkamali ako. Sumusuko na ako. Yamang tapos na si Zhang Lei. Payagan ninyo akong sumama Sumuko ako ng walang pakikipaglaban. sa larangang ito. Pera ang pinag-uusapan, di ba? Mula nang ibaligtad mo ang stock market, wakas na ni Zhang Lei. Iniligtas ka ng Blue Sky Security. Walang dahilan para madamay ako. Kanina'y pinagbantaan mo ako. Ngayon nagmamakaawa ka na. Tong Lei, paano yung sugat na tinamo ni Jiajia? Ako. Sasaksakin ko ang sarili ko. Sapat na ba yon? Masyadong malagim. Kung gayon, ako'y magiging informante mo. Tulungan kitang ibagsak si Zhang Lei. Ano sa palagay mo? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Naghihinalo na si Zhang Lei. Ano ba ang gusto mo sa akin? Ikukulong kita. Mabubulok kayo sa bilangguan kasama ng kapatid mong si Hansya. Magkasama hanggang sa pagtanda nyo. Putan Jaina, gusto mo akong patayin? May foreign citizenship ako. Hindi mo ako magagalaw. Akala mo ba't ang dayuhang lupain makapagtatanggol sa'yo?
Hindi pwede, impyerno sa lupa ang mga bilangguan sa ibang bansa. Mahabag ka, ayaw kong... Binabalaan na kita mula pa sa simula. Kahit saan ka pa manggali, kahit pa taga Mars ka, babagsak ka pa rin sa akin. Kuya Xiao, di ko nakilala ang isang higanti sa harap ko. Ay patawad mo na ako. Ang mabuting gawa ay may mabuting balik. Ang masama ay may kaparusahan. Pag-isipan mong mabuti sa kulungan, ipapatawag ko ang pinakamakatarumang hukom. Ipatawad ang hatol kasama si Zhang Li. Walang saysayang salitaan ngayon, di ba? Matandang walang kwenta. Ang tanging kinatatakutan ko ay ang akala mo, isa lang akang mabahong tindero ng pusit. Kahit nag-ihaw lang ako ng pusit, anong pakialam mo? Kahit papaano totoo ang buhay ko. At tahimik ang tulog. Ayos ka lang ba? Tama ang tiwala ko sa'yo, Lao Jin. Mapagkakatiwalaan ka talaga. Huli ka pa ring dumati, Lao Xiao. Simula ngayon, ang Blue Sky Security ang magbabantay sa'yo. At sa babaeng kasintahan mo. Anong babaeng kasintahan? Ngayon, tulungan mo akong ayusin to. Paslit. Binigyan kita ng pagkakataon. Sinamantala mo pa ang butas para kontrahin ako. Nawawalan ka na ng pag-asa. Ang galit ay kahinaan. Yan ang turo sa akin ng tito ko. Hindi ka ba nag-aalala kay Xiaohan? Aminado ka palang dinukot si Lao Xiao. Zhang Li, live stream itong kwartong to. Inamin mo ang pagdukot at pagpatwakas mo na... Hayop ka, hindi ko inakala na ganito ka pala katatag. Masyado kang nagmamaliit sa tao. Zhang Li, hindi lahat kasing daling. Bilhin ka tulad ni Ma Chen. Magsalita ka. Ano ang gusto mo? Zhang Li. Akala ko hindi. Ako makakaligtas sa mga pakana mo. Nang gumamit ka ng mandarayang paraan, hinatulan mo na ang sarili mo. Tandaan mo ang sinasabi ko. Babalik ako sa loob ng 1 taon. Akala mo may pagkakataon ka pa. Sabihin ko sa'yo, hindi na sa'yo ang alpha. Ano? Ano ang sinabi mo? Habang abala ka sa akin, pinakawalan ni Chenny ang reverse takeover sa alpha. Nakuha na namin ang 51% na shares. Sa Chenny na ang alpha ngayon. Ako ngayon ang walang-wala. Mula pa sa simula. Wala naman sa iyo ang mga ito. Hindi, ibalik mo ang alpha. Gagawin ko ang lahat. Wala kaming hihingin sa iyo. Humihingi ako ng paumanhin. Xiao Mei, patawarin mo ako. Xiaohan, bumalik tayo sa 6 na taong nakalipas. Ikaw na ang chairman ng alpha. Tutulungan kita. Lahat ng paghingi mo ng tawad. Ano ang mungkahi mo? Ano ang gusto mo sa akin? Pera o kapangyarihan? Gusto kong humingi ka ng tawad kay Xiaomi. Basura ka. Ginoong Xiao Senior. Huwag kang gagalaw. Naghahanap kami para magpasalamat. Iniligtas mo kami ni Fifi. Kumusta ang sanggol ni Jiajia? Maliit na sugat. Makakauwi sa ilang araw. Paano ang pagkuha sa Alpha? Natapos na ng Chenny ang pagbili sa korporasyong Alpha habang buhay ang parusa ni Zhang Li at Hindi ko inakalang ganito ang pagbagsak ng Alpha. Ang masamang gawa ay may parusa. O pala, Jiajia. Makalipas ang 3 buwan, ikakasal na kami ni Xiaohan. Dapat kang pumunta. Siyempre, pupunta ako. Xiaomi. Heto na ang inyong Sana'y masarap ang inyong pagkain. Sir, may mga bakanting upuan pa po sa loob. Sabihin niyo lang po ang gusto ninyo. Sinabi ko bang kakain ako rito? Ano po ang dahilan ng inyong pagbisita? Masayang-masaya ako ngayon. Ang inyong establishmento ay may masayang ambience. Kung saan may masiglang palibot, doon tiyak may pagkakakitaan. Pag-usapan natin ng malaking negosyo. Papa-franchise ko ang inyong restaurant sa buong bansa. Sa totoo lang po, hindi kami interesado sa mga partnership sa maliit naming tindahan. Wala akong hindi kayang abutin sa mundong ito kung hindi ko makakamit ang inyong kooperasyon. Marahil ang inyong mumunting negosyo ay hindi na dapat magpatuloy. Mga tao, pagbilang ko ng 3, umalis kayo sa harap ko. Ikaw, Sabihin mo ang pakay mo. Kung hindi ka kakain, umalis ka na. Astig ka palang matanda, ha? Ikaw siguro ang may-ari. Tama, ako ang nagmamay-ari ng establishmentong ito. At ito naman ay, pamangkin mo. Asawa ko ito. Swerteng matanda ka, nakapag-asawa ng bata at maganda. Magbibigay ako ng alok na hindi mo matatanggihan. Sabihin mo ang presyo ng pub 8 mong ito. Hindi ito ipinagbibili. Kung para kumain kayo, dito kayo. Kung hindi, umalis na kayo. Huwag niyong harangan ang mga customer ko. Matanda.
Hayaan mong maging direkta ako. Malapit ka nang magretiro. Bitbit pa ang buntis mong asawa. Araw-araw kang nagpupuyat. Sa kondisyong yan. Wala ka bang pakialam sa sarili mo? Paano ang sanggol sa tiyan mo? Wala kang konsiderasyon? Teka, anong motibo mo rito? Tanggapin mo ang pera at magpahinga ka na. Naiintindihan mo? Itong tseke, sabihin mo lang ang halaga, ibibigay ko. Sobra-sobra ang pera ko. Tanggapin mo na yung check mong yan at umalis ka na. Nilinaw na namin, hindi namin ibebenta ang karinderyang ito. Negosyasyon ito, maging magalang ka. Wala bang nagturo sa'yo niyan? Makinig ka, matanda, kung gusto mo ng shares, kaya kung ayusin yan. Hoy bata, tumigil ka sa kakasaksa. Hindi ko kailanman binanggit na ibebenta to. Pinaghirapan naming niksiyauhan ito, hindi lang dahil sa pera. Hindi para sa pera, bakit pa kayo nagpuporsige? Ang katulad mo, hindi kailanman makakaintindi. Walang kinalaman sa'yo. Ang lugar na to, para... May ipapakita ako. Ano ba talaga ang gusto mo? Namumuhay tayo sa ilalim ng batas. Hindi kami gagamit ng dahas. Babayaran ko na lang. Maging tapat tayo. Gumuho na ang tindahan nyo. Pero dahil sa reputasyon ng Golden Brand, na matagal ng pinapahalagahan, mag-aalok ako ng 10 milyon. Sa tingin mo mabibili nito ang kabuhayan namin? Dolyar yan, pare, hindi mo yan mauubos. Kahit isa 0 milyong dolyar, ay walang mababago. 20 milyon, Bingi ka ba o tangala? 30 milyon, Kalimutan na, ang kausapin ng tulad mo, ay impossible. 50 milyon, dagdag pa ang 10% ng kita sa proyekto. Matanda, kontrolado ko lahat ng negosyong pamana. Sa lungsod ng High, ikaw, ay hindi makakatagal. May koneksyon ako sa itaas. Koneksyon. Kanino, ang mga bigating pangalan na iniis ay madalas pumunta sa tindahan na ito. Ang tatay ko ay, dating chairman ng Automotive Union. Nagbubuladas ka. Ang tatay ko si Laosong. Ano akala mo sa sarili mo? Laosong ang tawag mo sa kanya? Tol, makinig ka ng payo. Tawagan mo tatay mo tanungin kung kaya niyong bayaran ito. Yang sira-sirang tindahan nyo. 20 o 30 piso lang ang presyo. Ayaw kumain ng patriarch namin sa mumurahi. Hindi ka pa rin naniniwala. Hindi usapin ng paniniwala. Imposible talaga to. Tama na ang kalokohan. Magfirma ka na at umalis ka riyan. Babalaan kita. Kumonsulta muna kay tatay. Ang negosyong ito ay hindi nyo basta hawakan. Tingnan ninyo sila. Relasyong matanda't bata. Isa nito'y baliw. Isa na may dakdak lang. Sawa na ako makipag-areglo. Nasaan ang bulldozer? Pasok nyo na. Ano na naman to? Pipilitan nyo na naman. Kung hindi ko makukuha, walang makakakuha. Ayaw nyong ipagbili. Guguhoin ko na lang. Milyon-milyon ang babayaran ko. Sa tingin ko, dapat tawagin natin tatay mo. Tawagin mo ang tatay ko rito. Nasa Pantasya ka pa ba? Matandang Song, gusto ng anak mong gibain ang tindahan ko. Dalhin mo na siya ngayon din. Matandang Song, sinisira ng anak mo ang lugar ko. Kunin mo siya rito agad. Matandang tanga ka, naiintindihan ko. Pero ikaw, noong bata ka pa, maraming kabiguan. Nangarap maging dambuhala. Isang sikat na negosyante. Nagpapatawag ng tao sa kumpas. Pero ito ang totoo. Kailangang harapin ang katotohanan. Hoy bata, ito ang tamang asal. Hindi ka dapat ganyan umasta. Kumain ka ng gusto mo, pero bantayan mo ang salita mo. Buong puso akong dumating para makipagsosyo sa'yo. Walang utang na loob ka. Xiaohan, pag nagkaanak tayo, hindi siya magiging ganito. Lanan. Mayabang at makulit. Kung ganyan ang anak ko, babaliin ko ang mga binti niya. Tama na, tigilan ang kalokohan. Kunin mo ang tseke, at umalis ka na. Malapit na ang oras. Malapit nang dumating ang tatay mo. Ako na ang susunod para turuan ka ng leksyon, Hoy Paslit. Tay, dumating ka talaga? Ano, kung 1 minuto pa ako nahuli, igagalang mo pa ba ang tatay mo? Hindi po, tinutulungan ko lang siya. May kasunduhan tayo. Papayagan mo akong magnegosyo ng pagkain. Tiningnan mo ba kung aling tindahan ang available? Pero itong matandang ito, siya si Ginoong Xiao mula sa Sincheni. Maglakas loob kang kunin ng tindahan niya. Ang kasaysayan ni Old Song, huwag na nating pag-usapan. Pag-usapan nga natin, yung pinagmamalaki mong anak mo, kailangan ng disiplina. Kung magpapatuloy to, magdudulot yan ng malaking problema. Hindi nyo naintindihan ng sitwasyon. Tito Xiao, papagpasensyahan ko siya. Tito Xiao. Hindi ko alam ang estado nyo. Walang manlalapit sa Tito Xiao ko. Ay patawad mo. Hoy gago. Tumayo kang maayos, makinig ka sa nakakatanda. Simula ngayon, magpakabait ka. Naiintindihan mo? Umuwi ka na. Kumilos ka na. Hahayaan na namin kayo. Tito Xiao. Aalis na kami. Umalis na ako. Yang punyetang yan. Noong araw, niloko mo rin ako ng ganyan. Ingat. Nagpapanggap ka pang mahirap. Ito'y tinatawag na pagtitipid. Kilala mo naman ako, wala akong pakialam sa pera. Anong nangyayari? Xiaohan, gumagalaw na ang baby. Dahan-dahan, anak, huwag magmadali.